Brat, masyado kang mayabang. Ang lalaking nakasuot ng kulay lila ay nagngangalit sa galit. Bilang isang premium grade divine god, hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay minamaliit ng isang preliminary grade na divine god. Hindi siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Sa sobrang galit, naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake papunta sa Dustin. Bumagsak. Boom! Gumawa siya ng ilang mga galaw gamit ang kanyang mga kamay. At kaagad, ang magic staff at ang purple na ball ang kristal sa kanyang mga kamay ay nagbuga ng marahas na enerhiya. Ang masaganang enerhiya ay nagpapadala ng mga nakakasilaw na ilaw na sumugod patungo sa Dustin. Ha! Lumapit ka sa akin! Sa halip na iwasan ang mga pag-atake, sumugod si Dustin at hinarang ang lahat ng ibinato sa kanya. Bumagsak. Boom! Ang mga galaw ni Dustin ay medyo simple at prangka. Sinimulan niyang ikuyom ang kanyang mga kamao at i-activate ang magulong enerhiya ng 5 lihim na kaharian sa kanyang katawan. Habang winuwagayway ni Dustin ang kanyang mga kamao, naglalaman ng mga ito ng nakakatakot na enerhiyang nanginginig sa lupa. Habang ang lalaking naka-purple robe ay nagpapadala ng kanyang barrage of attacks. Sinagot sila ni Dustin ng sarili niyang set ng mga strike gamit lamang ang kanyang mga kamao. Sa bawat paghahagis niya ng suntok, bumabagsak ang espasyong nakapalibot sa kanila ng 1 pulgada. Bumagsak. Bang! Matapos ang ilang palitan ng suntok, ang magic staff at ang purple na ball ang kristal ng lalaking naka-purple robe ay itinapon sa malayo. Ano? Hindi. Ang lahat ng mga pag-atake at sandata ng lalaking naka-purple robe ay nawala ng silbi sa harap ng kapangyarihan ni Dustin. Dahil dito, sa wakas ay nakaramdam siya ng takot na tumatagos sa kanyang balat. Kahit anong klaseng makapangyarihang lihim na kasanayan ang ginamit niya, tinalikuran lang sila ni Dustin. Hindi man lang nila sinaktan si Dustin. Ang mga kasanayang ito ay dinurog ng mga kamao ni Dustin bago pa man ito makaabot sa kanya. Yan lang ba ang kaya mo? Ngayon, turn ko na. Ayaw ni Dustin na mag-aksaya ng oras sa kanya. Dahil may malakas pa raw siyang kalaban na dapat niyang harapin. Dahil doon, nagsimulang bumili ng husto ang paggalaw ng katawan ni Dustin. Bago pa man makapag-react ang lalaking naka-purple robe ay biglang sumulpot sa harapan niya si Dustin na parang multo. Sa mga naunang round, nakalaban lang siya ni Dustin gamit ang kanyang pisikal na lakas. Ito talaga ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kahanga-hangang husay sa paggalaw ng katawan. Bumagsak. Splat. May ngiti sa kanyang mukha. Mabilis na binawi ni Dustin ang kanyang braso at nagpakawalan ng napakalaking suntok papunta sa lalaking naka-purple robe. Masyadong mabilis at galit na hindi nagawang makaiwas o maitaas man lang ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, sumabog ng husto ang lalaking nakasuot ng purple na damit. Tumalon ang kanyang dugo at laman sa lahat ng direksyon. Ang pinakamabilis na bilis ni Dustin ay hindi man lang masubaybayan ng mata. Hindi inaasahan ng lalaking naka-purple robe na ganoon kabilis ang galaw ni Dustin dahil hindi niya ito ginamit kanina. Siya ay nahuli, at iyon ang nagbuwis ng kanyang buhay. Maging si Willis ay nagulat. Nang mapagtanto niyang nasa matinding panganib ang lalaking nakasuot ng purple na damit. Huli na ang lahat para iligtas siya kahit na agad siyang kumilos. Sa isang suntok lang, isang premium grade na banal na Diyos ang namatay sa kamay ni Dustin. Sa magulong kawalan, lumutang kung saan-saan ang mga belang paa at napunit na laman ng lalaking nakasuot ng lila. Damaloy ang kanyang dugo at nabuo ang isang madilim na pulang ilog. Sa Blood River na ito, isang kidlat ng madilim na kulay na kidlat ang lumilitaw paminsan-minsan. Kahit na ang enerhiya lamang na nilalaman ng dugo ng mga premium grade na banal na Diyos ay nakakalito. Matapos patayin, sapat na ang laman at dugong naiwan upang bumuo ng bundok at dagat. Ngunit ang ikinagulat ng mga nilalang, na nakasaksi sa eksena, ay kung paano nagawa ng isang preliminary grade na banal na Diyos na walang kahirap-hirap na pumatay ng isang premium grade na banal na Diyos. Brrr! Mga ad ng pop future. Ang pari na nakaputi ay umungal sa nagngangalit na mga ngipin habang nakatitig sa kahabag-habag na kalagayan ng Diyos na kamamatay lang ni Dustin.
You impertinent brat. Papatayin kita. Hindi napigilan ng pari ang kanyang galit at mabilis na sinugod si Dustin. Bumagsak. Boom! Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang 5 daliri na tila nakinis na mga kawit. Agad na lumipad ang 5 sinag ng mga banal na ilaw, na nagkulong sa buong magulong kawalan kung nasaan sila ni Dustin. Ang hindi mabilang na mga tanikala ng batas ng kataas-taasang kaliwanagan ay nagsimulang bumagsak mula sa kawalan sa pagtatangkang mahuli si Dustin. Sa loob lamang ng ilang segundo, napagtanto ni Dustin na nasa ibang antas ang kapangyarihan ng pari na ito. Sa sandaling ginawa niya ang pag-atake, ang magulong kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang walang katapusang magulong windstorm, magulong thunderbolt, at malakihang spatial turbulence ay nangyari ng sabay-sabay. Maging ang hukbo ng novel court ay patuloy na umaatres mula sa kung saan ang pari at Dustin ay nakikipaglaban upang maiwasang mahuli sa kapangyarihan. Kayong lahat, ihahatid ko kayo sa aking spatial treasure. Nang makitang hindi niya maaaring maliitin ang kapangyarihan na ipinapakita ng pari, ibinigay ni Dustin ang ulo sa mga Divine God ng Blue Ocean Universe Community. Malaki ang pagkakataon na maabutin din sila sa kanilang laban. At gusto ni Dustin na tiyakin na walang sino man sa kanila ang mamamatay ng walang kabuluhan. Pagkatapos sabihin iyon, iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay at naglabas ng teleportation power, na ipinadala ang lahat ng mga Divine God ng Blue Ocean Universe Community sa kontinente na kanyang nilikha. Leader Dustin, mag-ingat po kayo. Sigaw ng white-haired premium grade Divine God bago sila ihatid ni Dustin. Nang makalayo na sila, lumingon si Dustin sa pari na may nagninangas na mga mata at sinabing, "Matanda, sa tingin mo ba sapat na ito para ibagsak ako? Kailangan mong magsikap ng kaunti." Ngumisi si Dustin at sumugod, handang makipaglaban kay Willis. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si Dustin na ilabas ang kanyang tunay na lakas. Alam niya na hindi uobra sa pari ang maliliit na trick. At kailangan niyang ibigay ang lahat kung gusto niyang talunin siya. Sa pamamagitan nito, ginamit niya ang lahat ng uri ng mga lihim na kasanayan mula sa simula. Kabilang ang kanyang mga trump card, ang panimula sa vital energy circulation, ang lumilipad na espada, ang sikretong sword arts, ang star skill, ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa paggalaw ng katawan, ang mga kasanayan sa espiritual na pag-atake, the Earth Exploring Technique, maging ang Reincarnation Token ay patuloy na isinaaktibo at ginagamit laban sa pari. Buong lakas na sinugod ni Dustin ang pari. Sa kabilang banda, ang pari ay umabot sa isang nakakagulat na antas sa mga tuntunin ng pag-unawa sa paggamit ng lahat ng uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang orihinal na magulong batas ay nalampasan pa rin ang pinakamataas na batas ng kaliwanagan sa hierarchy at antas. Gayunpaman, kapag ang mga batas ng kataas-taasang kaliwanagan ay nalinang sa sukdulan, ang kapangyarihan nito ay maaaring maging kapantay o higit pa sa mga kasanayang ginamit ang mga pangunahing antas ng orihinal na magulong batas. Sa kanilang matinding labanan, halos lahat ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa loob ng radius na daan-daang bilyong milya ay hinayla at kinokontrol ng pari upang salakayin si Dustin. Sa sandaling ito, para bang ang buong magulong kawalan ay laban kay Dustin at tinataboy siya. Sa kabutihang palad, maayos na nilinang ni Dustin ang Chaotic Heaven Body. Ang Chaotic Heaven Body ang nagbigay daan kay Dustin na linangin ang orihinal na magulong batas. Sa makatuwid, kahit na siya ay tinatanggihan at inaapi ng kapangyarihan ng batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa walang laman, ang orihinal na magulong batas sa paligid niya ay patuloy na natipon sa kanyang katawan. Sa tulong ng orihinal na magulong batas, nagawa ni Dustin na palayasin at halos hindi harapin ang napakaraming pag-atake ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa paligid niya. Mga ad ng pop future. Nang makita ito, muling nagulat ang pari sa katatagan at katatagan na ipinakita ni Dustin. Damn it, boy! Hindi ko inaasahan na napakaraming mahusay na kasanayan ang natutunan mo. Aaminin ko minaliit talaga kita. Ngunit huwag kang magalak pa. Kaya pa kitang patayin. Matapos ang mahigit 10 round ng matinding palitan ng suntok,
Dumilim ang mukha ng pari. Nainis siya at naiinis na halos makalaban siya ni Dustin sa pantay na katayuan. Kailangan niyang baguhin ang kanyang sarili. Lapitan kung gusto niyang durugan siya. Lahat ng nilalang sa lahat ng mundo. Kahit gaano kakalayo sa akin. Nararamdaman kita. Nagsimulang kumanta ang pari nang may lumabas na puting ball ang kristal at dahan-daang umiikot sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, ilang misteryosong rune ang bumangon mula sa puting ball ang kristal. Ang mga rune na ito ay mabilis na lumipad at naglaho sa nakapaligid na magulong kawalan. Bumagsak. Boom! Biglang. Ang espasyo sa loob ng hanay ng daan-daang milyong milya ay nagsimulang manginig ng husto. Pagkatapos, isang walang katapusang puting fog ang nagsimulang umusbong mula sa kawalan. Ang mga hibla ng hamog ay unti-unting damaloy at nagsalubong sa isang batis. Isang ilog. At sa wakas ay naging isang malawak na dagat. Ang dagat ng makapal na puting ambon ay lumundag at nagtipon sa kinatatayuan ng pari. Pagkatapos, ang nakakakilabot na dami ng puting fog ay patuloy na tumutok at pumasok sa katawan ng pari. Kaagad pagkatapos ay tumangkad ang kanyang katawan. Higit pa rito, ang aura na naglalabas mula sa kanyang katawan ay nagiging mas mabangis sa pangalawa. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Napakadalisay nito. Bulalas ni Dustin na nabigla sa eksena. Lumalabas na ang puting ambon ay talagang kapangyarihan ng pananampalataya. Sa kasalukuyan, ang pari ay nakakuha ng ganoong nakakatakot na dami ng kapangyarihan ng pananampalataya sa kanyang katawan. Na naging dahilan upang patuloy na tumaas ang kanyang lakas. Ikaw bastos na brat. Dahil ang lakas ng loob mong lumaban sa novel court. Makakatikim ka ng matinding paghihirap. Sa umaapaw na lakas ng pananampalataya. Ang katawan ng pari ay napuno na ngayon ng isang sagradong aura. Na nagpapalabas sa kanya na napakaranggal at marangal. Naging malalim at marilag din ang boses niya. Huwag kang masyadong sigurado. Matandang lalaki. Ang ilang kapangyarihan ng pananampalataya ay hindi nagtitiyak ng iyong tagumpay. Maging alerto ka o baka mapunta ka sa parehong kahabag-habag na wakas ng iyong kasama. Nagbabanta si Dustin. Hindi man lang siya nabigla nang makita ang napakalaking katawan ng pari. Sa susunod na sandali, nagpasya si Dustin na gumamit ng isa pang lihim na kasanayan na iniipon niya para sa ganitong uri ng sandali. Pagkatapos, isang usok ang bumalot kay Dustin. At mula rito ay lumabas ang tatlong figure. Habang lumilinaw ang view, lumitaw ang tatlong magkatulad na katawan ni Dustin. Sila ang kanyang mga tunay na katawan at bawat isa ay may parehong tindi ng lakas. Mula sa bawat isa sa tatlong katawan ni Dustin ay sumugod ang isang marangel na dragon at siyam na Diyos. Ginamit nila ang lahat ng uri ng lihim na martial arts at kasanayan habang sila ay sumugod at sinubukang ibagsak ang pari. Dahil dito, ang kabuuang kahusayan sa pakikipaglaban ni Dustin ay tumaas ng hindi bababa sa 4 o 5 beses. Ikaw bastard! Ito ang triple avatar skill ng triple sect. Ito ay mula sa isang misteryosong sekta sa isang malayong universo. At isa ito sa mga pinakabawal na lihim na kasanayan. Paano mo ito nakuha? Nakilala agad ng pari ang triple avatar skill sa isang sulyap. Kung ginamit ito ng isang napakalakas na master. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan nito. Oo, tama ka. It's the genuine triple avatar skill. Don't tell me natatakot ka ngayon. Sabi ni Dustin sa mapanuksong tono habang patuloy na sumusugod patungo sa pari. Ha! You brazen little brat. I'll make you regret everything you said to me. I'll crush your puny life with my own hands. Labis na nagalit ang pari nang marinig ang mga panunuya ni Dustin. Kahit kailan sa buong buhay niya ay hindi siya nagalit ng ganito. Bumagsak. Boom! Dahil ang dalawang panig ay sabik na matapos ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Isang malakas na sagupaan ang naganap muli. 3 Dustin. 3 marangel na dragon. At 24 na Diyos ang gumamit ng lahat ng uri ng lihim na kasanayan ng sabay-sabay sa pag-atake. Ang kapangyarihan na kanilang ginawa ay hindi maisip. Ang pari na nakaputi ay pinalalakas ng napakalaking kapangyarihan ng pananampalataya. Ang momentum nito ay kasing lawak ng dagat na parang nagpapaliwanag ng lahat ng uri ng katotohanan.
kabaitan, at kagandahan sa mundo, at nagtutulak sa isang hindi mailarawang banal na kapangyarihan upang sugpuin ang kaaway. Higit pa rito, sa panahon ng labanan, paraming kapangyarihan ng pananampalataya ang patuloy na naipapasa mula sa langit at sa mga daigdig sa labas, na tumago sa kawalan ng daan-daang milyong milya at nagtatagpo patungo sa katawan ng pari. Ang pari pagkatapos ay pumalakpak, na walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya na pinakawalan mula sa kanyang mga kamay. Sunod-sunod na lumitaw ang mga ron, at ang mga alon ng enerhiya ay lumundag na para bang pinag-ugnay nito ang sinaunang panahon at ang kasalukuyan, na naging sanhi ng pagyanig sa hinaharap. Humph! Nagdilim ang mukha ng pari habang sinisingil niya ang kanyang pag-atake. Hindi siya makapaniwala dahil hindi niya inaasahan na makakalaban siya ni Dustin ng ganito. Ang isang binata, isang preliminary grade divine god, ay dapat kasing mahina ng langgam sa harap niya. Ngunit ngayon, walang sino man ang nangahas na lumaban sa isang nakatataas na pari. At wala pang malinaw na nanalo sa ngayon. Talagang isang kahihiyan para sa isang tulad niya. Karaniwan, kapag ang mga preliminary grade na divine god na iyon ay humarap sa kanya, karamihan sa kanila ay lalapit sa kanya nang nanginginig ang mga tuhod at magiging lubhang maingat sa lahat ng kanilang mga salita at gawa. Hindi pa niya nakilala si A. Mababang antas ng Diyos na maaaring humamon sa kanya tulad ni Dustin. Masyadong makapangyarihan ang matandang ito. Ungol ni Dustin na nagulat din. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang mapatay ang isang bihasang master sa Beast City. Higit sa lahat, ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Sina Enoch at Ismail ay talagang walang kapantay para sa kanya ngayon. Sigurado siya doon. Masasabing sapat na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban para talunin ang sinumang ordinaryong premium grade divine gods. Gayunpaman, ang lakas ng pari sa kanyang harapan ay talagang pambihira. Nararapat sa kanya ang titulo ng isang tunay na master. Ang mga pag-atake ng magkabilang panig ay masyadong matalas at mapang-api. Ang bawat galaw na kanilang ginawa at bawat kasanayan na kanilang ginamit ay naging sanhi ng pagbagsak ng kawalan sa bawat oras. Ang walang katapusang ron ay pinakawalan. At ang makikinang na mga ilaw ng enerhiya ay nagbanggaan sa pagitan ng dalawa, na nagdulot ng isang kamangha-manghang kislap sa panahon ng laban. Sa kabuuan, pareho silang hindi inasahan na makakatagpo sila ng ganoon kalakas na kalaban. Ito ay isang tunay na mahusay na ipinares na laban. Puff! Matapos ang isang matinding labanan na binubuo ng hindi mabilang na mga pag-atake. Ang puting bolang kristal sa kamay ng pari, na may dalang napakalaking kapangyarihan ng pananampalataya, ay sumugod patungo sa Dustin at binasag ang kaliwang braso. Boom! Sinamantala ng bolang kristal ang panalo at sa pagkakataong ito ay tumama sa dibdib ni Dustin, na nagbutas ng nakanganga na butas sa kanyang katawan. Bang! Agad na lumipad sa ere si Dustin nang makatanggap siya ng napakalaking impact. Gayunpaman, ang menor de edad na pinsalang ito ay napakaliit lamang para kay Dustin para maaligan ng husto. Nagsimulang magsara ang lahat ng sugat sa kanyang katawan. Sa isang iglap ay gumaling. Mga ad ng pop future. Matanda. Halika na. Ginamit ni Dustin ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan para tumakbo pabalik sa pari sa isang mahabang hakbang. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang magkabilang panig ay lumaban ng desperadong. Ang aura na kanilang isinambulat sa kabila ng mga kahihinatnan ay naging sanhi ng walang hanggan na walang laman na kumalansing ng marahas. Gayunpaman, ang downside ay nasa labanan. Ang isang tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan ng pananampalataya ay tila patuloy na ipinapadala mula sa iba't ibang mga mundo na nagpapanatili sa pari. Ang kapangyarihang ito ay tila hindi mauubos. Ang lakas ng pari ay dumarami lamang sa lahat ng oras na ito. Kung ito ay totoo at ang pari ay walang katapusang binibigyan ng kapangyarihan, si Dustin ay nasa isang tiyak na kawalan sa huli. Walang paraan para kay Dustin. Hindi lang siya mananalo laban sa isang ito. Sa bawat sandali na lumipas, ang kapangyarihan ng pari ay unti-unting lumalakas.
Habang si Dustin ay nagsimulang makaramdam ng higit at higit na kahirapan sa paglaban sa kanya. Ang kapangyarihang ito ng pananampalataya ay napakalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon, natuklasan at nakilala ni Dustin kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng pananampalataya. Puff! Puff! Hindi nagtagal. Naligo na naman si Dustin sa kanyang dugo. Parami ng parami ang mga butas na lumitaw sa kanyang katawan. At ang kanyang balat ay naging maliwanag na pula sa kabuuan. Boom! Ang puting bolang kristal sa kamay ng pari ay bumaril na parang kanyan. Sumasabog patungo kay Dustin at sinira ang kalahati ng kanyang katawan sa pagkakataong ito. Haha! Pumunta ka sa impyerno, bata! Tawa ng tawa ang pari habang ang mga sugat sa katawan ni Dustin ay tila imposible ng maayos sa oras. Gayunpaman, nakakagulat na nakabawi si Dustin sa wala pang isang segundo na parang hindi siya nasaktan. Paano ito nangyari? Nang makita ito, kinusat ng pari ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla at galit. Matanda, bagay ka talaga, ngunit hindi ka lalapit sa pagpatay sa akin. Maghintay at tingnan lamang. Ako ang papatay sa iyo ng sarili kong mga kamay sa lalong madaling panahon. Alam ni Dustin na bagamat hindi nanganganib ang kanyang buhay, mahirap at walang pag-asa na manalo kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban ng ganito. Kaya naman, mabilis siyang umatras at umatras. Kasabay nito, inactivate niya ang reincarnation token at direktang nag-teleport ng sarili palayo. Arg! Brat! Hindi mo ako kayang talunin kaya tumakas ka na lang. You think we're playing a game? Nang napagtanto niyang biglang bumilis si Dustin at kung gaano kalakas ang teleportation power ng reincarnation token. Huli na ang pari para pigilan si Dustin sa pagtakas. Galit na galit siyang umungol. Sisingilan. At sirain ang buong Blue Ocean Universe community. Patayin ang lahat ng mga nilalang. Ayokong makakita ng anumang buhay na bagay sa pagtatapos ng labanang ito. Ikinaway ng pari ang kanyang kamay habang umuungol muli. Boom! 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 Ang lahat ng mga mandirigma ng Novel Court ay nagsimulang sumugod na parang malakas na alon. Sa sandaling ito, bumalik si Dustin sa Blue Ocean Universe community. Mga ad ng pop future. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Ang lahat ng mga Diyos ng Blue Ocean Universe community ay inilipat palabas sa kontinenteng nilikha niya. Ang sitwasyon ay kritikal. Ipadala ang lahat ng mga nilalang ng Blue Ocean Universe community sa Infinite City ngayon. Mapilit na utos ni Dustin. Sige. Ang white-haired premium grade divine god ay agad na namuno sa isang grupo ng mga Diyos at nagsimulang kumilos. Ginamit ng bawat isa ang kanilang makapangyarihang kakayahan upang ilipat ang lahat ng mga nilalang sa komunidad ng universo sa Infinite City. Ang bawat cosmos ng Blue Ocean Universe community ay naihanda ng mabuti. Ang isang malaking bilang ng mga teleportation array ay naiset up ng maaga. Ang lahat ng mga Diyos ay bumalik sa kanilang cosmos at ginamit ang kanilang pamamaraan upang simulan ang paghahatid. Inilagay nila ang lahat ng iba pang bagay sa likod nila at nagpadala ng maraming nilalang hanggat maaari sa mga teleportation array. Kapag nailagay na ang mga nilalang sa hanay, automatiko silang dinala sa Infinite City sa napakabilis na bilis. Tungkol naman kay Dustin, dumiretso siya sa Infinite City mismo. Pagkatapos ay hinanap niya si Flora at sinabi ang mga detalye ng nangyari. Tumango si Flora habang nakikinig. Senyales na nakita na niya ang larawan. Gayunpaman, tila siya ay medyo walang pakialam sa lahat ng nangyari sa labas. Pagkalipas ng ilang sandali, inilipat ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Kasama ang lahat ng mga Diyos ng Blue Ocean Universe community. Ang karamihan sa mga nilalang mula sa kanilang komunidad sa universo patungo sa Infinite City. Naghalo si Flora habang gumagawa siya ng formula gamit ang kanyang mga kamay habang hindi naririnig ang bulong-bulungan. Pagkatapos ay itinuro niya ang kalangitan sa itaas ng Infinite City, kung saan nagsimulang lumutang pababa ang mga kontinente na parang mga nakapapawing pagod na ulap. Ang bawat kontinente ay kasing laki ng iba pang mga kontinente sa cosmos ng Blue Ocean Universe community. Sa pamamagitan lamang ng banayad na pagwagayway ng kanyang kamay.
Inilipat niya ang trilyong mga nilalang ng Blue Ocean Universe Community sa karaniwan sa mga kontinenteng iyon. Ang isang malaking bilang ng mga nilalang ay nahulog sa iba't ibang mga kontinente tulad ng mga dumpling na inihahagi sa isang kumukulong kaldero. Bueno, hayaan silang manirahan sa mga kontinenteng iyon pansamantala. Mahinahong sabi ni Flora habang nakatingin sa mga Diyos. Salamat, Miss Flora. Ang mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay nagpahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat kay Flora sa parehong oras. Bahagyang tumango si Flora at saka nawala. Samantala, napagdesisyonan na ni Dustin na pumasok sa secret room. Maghintay ka lang dyan. Matanda, lilinangin ko ngayon ang orihinal na magulong batas sa pag-iisa. Papatayin kita kapag natapos ko ang aking pagtatanim. Sabi ni Dustin sa nagngangalit na mga ngipin habang nagtatagal sa secret chamber. Ang pinakamakapangyarihang kakayahan ng pari na nakaputi ay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sa panahon ng labanan, mayroong walang limitasyong kapangyarihan ng pananampalataya na patuloy na inililipat sa kanya. Na nagdaragdag sa kasalukuyang dami sa kanyang katawan at lalo pang nagpapabuti sa kanyang lakas. Ang kasanayang ito ay imposible lamang na harapin. Nadama ni Dustin na kapag gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa pagmaster ng orihinal na magulong batas ay maaari niyang harapin ang pari. Dahil ang orihinal na magulong batas ay ang pinakamahalaga at primitive na batas sa lahat. Naniniwala si Dustin na kahit ang pari ay walang alam sa ganitong uri ng batas. Sapagkat sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tanging ang mga namamahala na Diyos lamang ang magsisimulang umunawa at linangin ang orihinal na magulong batas. Matanda, hintayin mo ako at hintayin mo ang iyong kamatayan. Deklare ni Dustin sa sarili bago siya nagsimulang magtanim. Ang Infinite City ay napuno ng orihinal na magulong batas, na lubhang kapaki-pakinabang para sa paglilinang ng Dustin. Abala pa rin si Dustin sa paglilinang sa pag-iisa. Samantala, dumating ang hukbo ng Novel Court sa pintuan ng Blue Ocean Universe Community. Ang mga makukulay na watawat ay sumasayaw at umiikot sa hangin. Ang mga grupo ng malabakal na sundalo ay umaamoy sa agresyon at naglalabas ng napakatinding aura. Ang bawat bituin ay nanginginig pagkatapos ng paglipad nila patungo sa Blue Ocean Universe Community. Ito ay tulad ng isang hindi mapigil ang alon na humampas sa kabuuan ng Blue Ocean Universe Community. Bawat isa sa mga kabalyero ay armado ng isang punyal, isang bakal na espada, at isang mahabang sibat. Kahit sa malayo, ang kanilang baluti ay naglalabas ng malamig na sipon. Napakaraming pinapatay na hangarin ang dumaan sa kanila habang sabay na ibinagayway ng mga kabalyero ang kanilang mga sandata. Samantala, ang bawat mage ay may hawak na bolang kristal at isang staff na naglalabas ng mga rune ng iba pang elemento. Hindi may kikaila ang lakas ng hukbo ng Novel Court. Sa tulong ng isang super master tulad ng pari na nakaputi, na si Willis, maaaring walisin ng hukbo ang karamihan sa mga komunidad, lahi, at sekta sa universo sa Sea of Chaos. Ang Blue Ocean Universe Community ay isa lamang sa mga layunin nito. Galaw. Hayaan ang bawat planeta na maging mga guho. Patayin ang lahat at sirain ang lahat. Napuno ng malamig na lamig ang bawat salita ni Willis, na para bang isa siyang walang awa na multo na bumangon mula sa impyerno. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng hindi mabilang na mga sundalo ng Novel Court. Marahas na pagyanig ang bomb alert sa buong Blue Ocean Universe Community sa malakas na tunog. Patayin. Matapos ang kakilakilabot na palakpakan, ang hukbo ay nahahati sa mas maliliit na grupo. Sila ay agresibo na sinisingil sa iba't ibang planeta. Gayunpaman, lahat sila ay naiwang tulala. Ang lahat ng mga planeta na kanilang sinisingil ay walang laman. Sila ay walang laman gaya ng lupain ng mga patay. Wala ni isang buhay na nilalang ang matagpuan. Anong nangyari? Walang tao dito. Umalangaw mula sa iba't ibang direksyon ang iba't ibang boses na puno ng pagkabigla at pagkalito. Humph! Agad na natauhan si Willis sa nangyari. Wala ni isang buhay na nilalang ang natitira sa buong Blue Ocean Universe Community. Ang lahat ng mga nilalang ay nawala ng walang bakas. Isang nagtatampo na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Willis. Mga ad ng pop future.
Binalak niyang patayin ang lahat ng nilalang sa Blue Ocean Universe community para mailabas ang kanyang galit. Pero ngayon, wala na siyang mahanap na kahit sino. Hindi ito kaya ayang pakiramdam. Parang inipon niya ang lahat ng lakas niya at ibinigay ang lahat sa isang suntok. Pero nauwi sa malambot na bulak. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa nila. Malamig na bulong ni Willis sa sarili. Space and time. Dam Aloy pabalik. Ikinaway ni Willis ang kanyang mga kamay upang i-connecta ang mga batas ng oras at espasyo sa magulong kawalan. At pinilit na bumalik sa oras upang makita niya ang nangyari hindi pa gaanong katagal. Pagkatapos ng kanyang utos, lumitaw muli ang lahat ng nangyari sa Blue Ocean Universe community hindi pa katagal. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, pinanood ni Willis ang mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe community na inilipat ang lahat ng mga nilalang sa bawat planeta sa isang lungsod. Nakita ko, lumingon si Willis sa direksyon ng Infinite City na nakatago sa magulong kawalan. Gusto kong makita kung makakaya ng lungsod na ito ang pag-atake ng hukbo ng ating Novel Court. Sa isang hakbang lang, nakarating na si Willis sa harap ng Infinite City. Ang hukbo sa likod niya ay sumugod patungo sa Infinite City mula sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal at ganap na napalibutan ang lungsod. Sirain ang lungsod. Utos ni Willis sa by-wave ng kamay. Ang hindi mabilang na mga kabalyero at salamangkero ay mabilis na naglunsad ng mga pag-atake sa parehong oras mula sa lahat ng direksyon. Ang mga palaso, bakal na kutsilyo, espada, sibat, at lahat ng uri ng mahiwagang kayamanan ay nagpaulan sa Infinite City. Iba't ibang lihim na kasanayan sa militar at mabangis na enerhiya ang ginamit din sa kanilang pag-atake. Bilang karagdagan, ang kidlat, granizo, mga snowflake, acid rain, at masamang ambon ay bomb-alot din sa Infinite City. Ang lahat ng uri ng mga batas ng kataas-taasang kaliwanagan ay bumaba mula sa kawalan. Naging mga tanikala na bakal na nakabalot sa buong lungsod. Sa puntong iyon, lubusang nilubog ng nakakatakot na enerhiya ang Infinite City. Sabay-sabay na umatake ang maraming tao hanggang sa mapuno ng kakilakilabot na kapangyarihan ang hangin. Ang espasyo sa paligid ng Infinite City ay tila naglaho sa isang kisap mata. Tanging ang Infinite City lamang ang natitira. Tiyak na nakabitin sa magulong vacuum. Haha! Your Grace, malapit nang maging alikabok ang lungsod. Mamamatay ang lahat ng nilalang ng Blue Ocean Universe community. Sumili ang malawak na ngiti sa mga labi ng senior mage na tumabi kay Willis. Mula sa kanyang aura lamang. Madaling sabihin na ang salamangkero ay isang premium grade na banal na Diyos. Sayang hindi natin kayang patayin ang brat na yan. Napuno ng panghihinayang si Willis sa pag-iisip kay Dustin. Ano? Paanong posible iyon? Mga ad ng Pop Future. Pagkabigla ang bomb-alot kay Willis at hindi niya napigilan ang pagsimangot na lumitaw sa kanyang mukha. Your Grace, tingnan mo, buo pa rin ang lungsod pagkatapos ng ating pag-atake. Ang isa pang senior mage ay nagulat sa isang gulat. Tama iyan. Parang walang epekto ang atake natin. Sigaw din ng isang matandang knight na may kulubot sa mukha. Ang matandang kabalyero na ito ay isa ring premium grade divine god. Samantala, si Dustin ay nasa secret room pa rin sa loob ng Infinite City. Masyadong solid ang lungsod na ito. Napuno ng sorpresa si Dustin nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari sa labas sa kanyang espiritual na kahulugan. Lahat ng mga banal na Diyos, sama-samang umatake. Utos ni Willis sa mahinang boses sa labas ng Infinite City. Walang saglit na pag-aalinlangan. Nakibahagi rin siya sa pag-atake. Bukod dito, ibinigay niya ang lahat para makipag-usap sa lahat ng mundo. Isang tuloy-tuloy na daloy ng puting kapangyarihan ng pananampalataya ang natipon sa kanyang katawan. Boom! 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 Sa ilalim ng patnubay ni Willis, ang lahat ng mga banal na Diyos ay naglunsad muli ng mga pag-atake sa Infinite City. Ngunit gaano man kalakas ang kanilang mga pag-atake, walang silbi ang lahat. Ang Infinite City ay nanatiling nakatayo. Nakakamangha. Ito ay kahanga-hanga. Isang pakiramdam ng ginhawa ang Dam Aloy sa loob ni Dustin. Inilipat ang kanyang atensyon mula sa kanyang mga kaaway.
Nagsimulang tumutok si Dustin sa pagsipsip sa orihinal na magulong batas. Dahil ang Chaotic Heaven Body ay likas na malapit sa orihinal na magulong batas. Kaya naman, naging maayos ang paglilinaw ni Dustin. Araw-araw, lumalakas ang kanyang lakas. Makalipas ang isang buwan, handa na siya. Umalangaw-ngaw sa loob ng secret chamber ang mga ipinagmamalaking deklarasyon. Wow! Nakagawa ako ng malaking pag-unlad sa pag-unawa sa orihinal na magulong batas. Si Dustin, kanina pa nagtatanim na naka-cross legs, ay biglang nagmulat ng mga mata na may pagtataka. Ang kanyang paglilinang sa Infinite City sa loob lamang ng isang buwan ay isang malaking tagumpay. Malaki ang pag-unlad ni Dustin. Ang bawat pulgada ng Infinite City ay umaapaw sa malaking halaga ng orihinal na magulong batas. Nalubos na nakakatulong sa paglilinang ng Dustin. Haha, matanda. Talagang hinahangaan kita. Sa nakalipas na buwan, hindi ka sumuko at inutusan ang hukbo ng Novel Court na patuloy na salakayin ang Infinite City. Ngunit oras na para itigil ito. Isang panunuya ang lumitaw sa labi ni Dustin nang tumayo ito. Walang pag-aalinlangan. Lumabas si Dustin sa secret room. Sinasalakay ni Willis at ng mga tropa ng Novel Court ang Infinite City. I cannot put a finger on it. But there is something about this city. It's almost unbreakable, sabi ni Willis habang nakataas ang kilay. Siya at ang kanyang mga tao ay lumabas ng todo sa pagtatangkang give-in ang mga pintuan ng Infinite City at pasukin ito. Ngunit nabigo sila. Ang Infinite City ay lumulutang pa rin sa magulong vacuum. Ganap na nakahiwalay sa ibang mga lugar at hindi maabot ng karamihan sa mga nilalang. Sa ilalim ng kanilang magkasanib na pag-atake ng hukbo ng Novel Court. Ang espasyo sa paligid ng lungsod ay gumuho ngunit ang lungsod ay nanatiling buo at hindi nasaktan. Your Grace, mukhang hindi natin kayang sirain ang mapahamak na lungsod na iyon. Hindi man lang tayo makapasok, sabi ng isang salamangkero na isang premium grade divine god kay Willis. Screw it, sabihin sa lahat huwag nang umatake. Sabi ni Willis na may frustrated at livid face. But send instructions that we are to station here until I say otherwise. Let's see how long those bastards can stay inside. Utos ni Willis. Gayun din. Ipadala ang aming mga tauhan sa bawat cosmos sa Blue Ocean Universe Community. Gumawa ng anunsyo na mula ngayon. Ang Blue Ocean Universe Community ay ating teritoryo. Idinagdag niya. Bagamat walang buhay na nilalang sa daan-daang cosmoses sa Blue Ocean Universe Community. Ang mga cosmoses na iyon ay mahalagang ari-arian pa rin at maaaring mapatunayang kapaki-pakinabang kapag dumating ang tamang panahon. Ang bawat cosmos ay napuno ng napakaraming batas ng cosmos. Nag-iiba ng enerhiya. Orihinal na kakanyahan ng enerhiya. Mga mundo at mga bituin. Ang Blue Ocean Universe Community ay isang middle-level na komunidad ng universo. At ang kalidad ng mga cosmoses nito ay sapat na matatag upang magustuhan ng maraming puwersa sa labas. Sa katunayan, 12 ng mga cosmoses ay kahit na mataas ang grado. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya si Willis na i-claim ang pagmamay-ari ng Blue Ocean Universe Community. Sa utos ni Willis, ang mga tropa ng Novel Court ay tumigil sa pag-atake sa Infinite City. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay ang hukbo at nag-set off sa iba't ibang cosmoses ng Blue Ocean Universe Community. Nang walang sapat na contingent ng pagtatanggol, ang buong komunidad ng universo ay madaling nakuha ng mga tropa ng Novel Court. Sa palagay ko hindi sila makakapagtago sa loob ng mga pader ng lungsod na iyon habang buhay. Kapag lumabas ang sobrang kumpiyansa na brat na iyon, pupunitin ko siya sa 1,000,000 piraso. Sinabi ni Willis na idiniin ang bawat pantig sa pamamagitan ng mga gigil ng ngipin habang nakatitig sa Infinite City. Sa Infinite City, lumabas si Dustin sa secret room. Leader Dustin, mukhang natapos mo na sa wakas ang iyong cultivation. Ang mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay bumulwak habang sila ay dumarating sa Dustin. Napuno ng mga inaasahan. Mga ad ng pub future. Medyo matagal na silang naghihintay sa labas ng secret room. Nang makitang lumalabas si Dustin mula sa secret room, tuwang-tuwa sila. Leader Dustin,
Ang aming Blue Ocean Universe community ay inookupahan ng mga tropa ng Novel Court. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay nag-ulat kay Dustin sa nanginginig na boses. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Ismail. Itinuon ng mga banal na Diyos ang kanilang mga mata kay Dustin. Umaasa ng isang matalinong tugon. Matapos masaksihan ang labanan sa pagitan ng Dustin at Willis, ang mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe community ay humanga sa lakas ni Dustin. Sila ngayon ay tumangala sa kanya at mataas ang tingin sa kanya. Sa kanilang mga mata, si Dustin ay hindi lamang isang ordinaryong banal na Diyos. Itinuring nila siyang tunay nilang pinuno. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik natin ang Blue Ocean Universe community. Kailangan mong manatili dito, para sa iyong kaligtasan. Lalabas ako at mag-iikot sa matandang iyon. Inaasahan kong makita kung may pagbuti sa aking kapangyarihan. Lakas at kakayahan. Mahinahong sabi ni Dustin. Ang matandang iyon ay isang mataas na pari ng Novel Court. Siya ay talagang isang mabigat na kalaban at hindi dapat maliitin. Huwag kumilos sa isang kapritsyo. Dapat mong tingnan ang mas malaking larawan. Pinayuhan ng puting buhok na premium grade na banal na Diyos si Dustin. Medyo nabigla siya sa matapang na plano ni Dustin. Kung tutuusin, natalo si Dustin at nasugatan sa huling laban nila ni Willis. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nagtatago sa loob ng mga hangganan ng Infinite City sa unang lugar. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi inakala ng ilan sa mga Divine God na kasama nila, na si Dustin ay katapat ni Willis. Leader Dustin, may strength in numbers. Kung gusto mo talaga siyang ipaglaban, let us fight beside you. Giit ni Ismail. It's okay. Don't worry about me. I'll be fine. 1/3. Paninigurado ni Dustin sa kanila. Walang ibang salita. Tumakbo siya patungo sa mga pintuan ng Infinite City sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, nakalabas na siya ng lungsod. Siya ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit matagumpay niyang nalilinang ang orihinal na magulong batas. Kasing talino niya si Trip. Bulong ni Flora sa sarili. Nasa loob siya ng kanyang silid sa isang lugar sa gilid ng Infinite City. Magiliw niyang pinagmasdan si Dustin sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. At nakita niya ang lalaking mahal niya sa kanya. Mga ad ng pop future. Sa labas ng Infinite City, lumitaw si Dustin sa kawalan at nanatiling suspendido sa hangin. Matanda, halika rito. Mag-ikot tayo. Sigaw ni Dustin sa taas ng kanyang dibdib. Ang mga nakikitang soundwave ay humahanggo sa mga kampo ng Novel Court sa di kalayuan tulad ng isang napakalaking tubig na nagpatamba sa ilang lalaki na nahuli. Damn it, lumabas na ang lalaking iyon. Nataranta ang mga tao sa Novel Court. Nandoon sila noong nag-away si Dustin kay Willis. Kaya naman, alam nila kung ano ang kaya ni Dustin at natatakot sila sa kanya. Brat, you really think you are something? No, how dare you be so arrogant in front of us? You really need to be in your place. Bago pa makabawi si Willis, ang 3 premium grade na Divine God at 1 dosenang medium grade na Divine God ay nakaalis na sa mga kampo. Mabangis ang mga mukha. Tumakbo sila papunta sa kung saan nanatiling suspendido si Dustin. Madali ka naming mapapatay ng walang tulong ng aming pari. Tere na guys, paghiwalayin natin itong God wannabe. Sigaw ng isang knight na isang premium grade na Divine God sa kanyang mga kasama. Siya ang pinakamahusay sa pinakamagaling sa mga kabalyero sa Novel Court. Nakasuot ng gintong baluti. May hawak siyang gintong sibat at may mahabang espada na nakasabit sa kanyang baywang. Ibinandere niya ang isang sinaunang kalasag na ligtas na nakakabit sa kanyang kaliwang braso. May kumpiyansa sa kanyang mukha. Marilag siyang sumakay sa isang mabangis at matangkad na kabayo. Nagkaroon siya ng isang pares ng matalim na magandang tingnan. Whoosh! Walang sabi-sabi. Pinaandar ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Sa isang tibok ng puso, nakatayo siya sa harap ng kumpiyansa na sakay. Si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa sa loob ng Infinite City noong nakaraang buwan. Ang pangunahing pamantayan sa orihinal na batas.
Sa maikling panahon lamang ng isang buwan, nagkaroon siya ng masusing pag-unawa sa orihinal na magulong batas. Nagawa niyang linangin ang batas ng panahon at batas ng espasyo, nakabilang sa orihinal na magulong batas. Bukod dito, nakagawa siya ng pag-unlad sa parehong mga batas, noong ginamit niya ang kasanayan sa paggalaw ng katawan. Sinamantala niya ang batas ng espasyo. Dahil dito, nakagalaw siya ng maraming beses ng mas mabilis kaysa dati. Ikaw, ang takot na sigaw ng Knight nang makitang nasa harapan na niya si Dustin. Laking gulat niya na muntik na siyang mahulog sa kanyang kabayo. Hindi man lang nag-abalang magsalita si Dustin sa kanya. Sa halip, ginawa niya ang star skill at umindayog sa rider. Sa isang iglap, isang napakalakas na star power ang lumabas sa kanyang kamao at lumapit sa lalaki. Ang malalaking bituin ay nahulog mula sa kawalan, na lumilikha ng mga hukay sa lahat ng direksyon. Hindi lang nakagalaw si Dustin ng mas mabilis kaysa dati. Ilang beses din siyang mas mabilis kapag nagde-deploy ng kanyang mga pag-atake sa kalaban. Fuck it, nababaliw na ako. Napagtanto ng kabalyero na nasa panganib ang kanyang buhay. Sa isang iglap, lahat ng balahibo niya sa katawan ay nagsitayuan habang ang nakakatakot na gulugod ay gumapang sa kanyang katawan. Ang kabalyero ay ganap na nahuli. Hindi man lang niya nagawang bunutin ang alinman sa kanyang mga armas o magic treasures. Lalo na sa paggamit ng mas komplikadong lihim na diskarte laban kay Dustin. Boom! Isang suntok lang ang kaya niyang gawin. Sa sandaling ginawa niya, isang torrent ng gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamao, na nagpalabo sa paligid. Bilang resulta, ang walang katapusang enerhiya ay tumakas patungo sa Dustin na parang gintong buhawi. Nakatayo sa gitna ng gintong tsunami ang 12 sinaunang Diyos. Isinaaktibo nila ang lahat ng uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan upang salakayin si Dustin. Ang suntok ay parang isang kasanayan sa boxing ng novel court na tinatawag na 12 Kings Punch. Ito ay isang kasanayan sa kamao ng banal na antas. Hindi na kailangang sabihin. Ito ay lubos na advanced at napakatalino. Boom! 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 Ang kamao ni Dustin, dala ang Rolling Star Gravity, ay tumulak pasulong, na sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Maya-maya pa ay mariing nagsalpukan ang dalawang kamao ng bawat partido. Puff! Pumutok ang kamao ng kabalyero. Naging ambon ng dugo. Bang! Sa paghagis ng kanyang pangalawang suntok, lumipad si Dustin sa bilis ng kidlat. Urge! Ang kabalyero ay umungal sa hindi matiis na sakit. Ang kanyang kamao ay pumutok sa mga bituka. Nang makitang papalapit na ang susunod na pag-atake ni Dustin, wala siyang ibang nagawa kundi iwagayway ang isa pang kamao upang harangan ang welga. Alam na alam niyang daranas siya ng panibagong alon ng sakit dahil dito. Boom! Nagsalpukan ang dalawang kamao. Puff! Gaya ng inaasahan. Sumabog din ang isa pang kamao ng Knight. Pargaj! Hindi niya napigil ang mapaiyak habang napuno ng galit at sakit ang katawan niya. Dahil sa atake ni Dustin, nabuga ng alikabok ang magkabilang kamao niya. Tumangala siya sa kawalan ng langit. Umuungal sa galit. Boom! Bago pa man siya makagawa ng anuman ay umatake na sa ikatlong suntok ni Dustin. Hindi narinig ang bilis ng lalaki. Natigilan ang lahat sa gulat masaksihan kung gaano kabilis kumilos si Dustin. Lumayo ka! Isang malakas na sigaw ni Willis ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan bago siya nagpakita. Sabik siyang sumugod at iligtas ang kanyang lalaki. Ngunit huli na. Masyadong mabilis at tumpak ang mga suntok ni Dustin para magkaroon ng pagkakataon ng sino man na protektahan ang tatanggap. Tulungan mo ako. Sa puntong ito, ang kabalyero ay natakot sa kanyang kaibuturan. Ngayon niya napagtanto kung gaano kaitikot ang kapangyarihan ni Dustin. Kailangan niyang aminin na malayo siya sa pagiging even match para sa lalaki. Huwag mo siyang hawakan. Ang dalawa pang premium grade na Divine God kasama ang mahigit 12 medium grade na Divine God mula sa novel court sa wakas ay natauhan. Sabay-sabay na umuungal. Inihagis nila ang kanilang mga katawan pasulong. Sabay-sabay na naglulunsad ng mga pag-atake kay Dustin. Ang mga bahid ng sobrang marahas na enerhiya ay napunit sa kawalan at sumugod patungo kay Dustin ng papatay.
Nagsimulang gumuho ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin. Mga ad ng pop future. Sa di kalayuan, ginamit din ni Willis ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan ng labis, na nagmamadali patungo sa Dustin. Puff! Ang ikatlong suntok ni Dustin ay bumagsak mismo sa dibdib ng kabalyero. Ang kakilakilabot na puwersa ng kamao ay tumama sa kanya tulad ng 10,000 o kahit na daan-daang libong bituin na dumarating sa kanya ng sabay-sabay. Puff! Ang katawan ng kabalyero ay nagkapira-piraso. Ang kanyang mga laman at buto ay tumalsik sa hangin. Maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nabasag ng gamulong na gravity ng bituin na tumama sa kanya. Alam ng lahat na ang star gravity ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Samantala, na-activate na ni Dustin ang reincarnation token. Nang tumama ang kanyang kamao sa kabalyero, nawala siya sa manipis na hangin sa parehong sandali. Ilang segundo lang ay napatay ni Dustin ang knight. Boom! 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 Tulad ng malalaking ilog na nag-crash. Ang mga pag-atake ay nangyari sa lugar na kinatatayuan ni Dustin. Naagad na sinira ang espasyo at pinupunasan ang lahat mula roon. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan, si Dustin ay inilipat na sa ibang lugar. Ngayon, siya ang nasa likod ng medium grade na Divine Gods. Ang mga medium grade na Divine God na ito ay abala sa pag-atake sa dating pwesto ni Dustin kasama ang pares ng premium grade na Divine God. Hindi nila inaasahan na ang kanilang target ay nag-teleport sa likuran nila. Pumunta ka sa impyerno. Angal ni Dustin. Kapag nahaharap sa isang kaaway, hindi siya naging malambot ang puso. Determinado siyang patayin silang lahat. Boom! Ang kanyang kamao. Dala ang nakakatakot na star gravity na may lakas ng libo-libong mga bituin. Ay sumugod patungo sa medium grade na mga Diyos na Diyos. Whoosh! Samantala, ang lilang lumilipad na espada ay tumalsik mula sa kanyang bibig, na pumapatong sa mga alon ng matalim na aura ng espada na nananatili dito at lumilipad din sa kanila. Puff! 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 Wala pang kalahating segundo. Mahigit 100 mga katamtamang grado na mga Diyos ang napatay. Lahat sila ay nagkapira-piraso. Ikaw, ang natitirang 2 premium grade na banal na Diyos ay tumingin kay Dustin ng may takot. Ang kanilang mga puso ay huminto saglit. Napatay ni Dustin ang isang premium grade na Divine God at 12 medium grade na Divine God. Sa halos 2 segundo, ang kanyang pagkapanalo ay lubhang makapangyarihan. Ito ay halos isang labanan sa kanya. Tila isang piraso ng cake. Ngayon, tumahimik ang buong paligid. Ang kapaligiran ay kasing libingan at tahimik na parang isang libingan. Ang mga mata na puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala ay lahat ay nakatuon kay Dustin. Nagtataka na ngayon ang lahat mula noong ang premium grade Divine God at ang medium grade na Divine God ay naging mahina. Haha! Pagkatapos ng 1 buwan ng paglinang sa orihinal na magulong batas, ang aking kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas. Ang ikinagulat ko ay kung paano gumawa ng qualitative leap ang aking Chaotic Heaven Body. Kahit na ang aking potensyal ay lubos na pinasigla, mas nababagay ako sa Chaotic Heaven Body. Bulong ni Dustin. Nakangiting may pagmamalaki at kasiyahan. Ngayon, sa totoo lang, ang mga ordinaryong premium grade na Divine God na walang divine accomplishment ay hindi man lang katugma para kay Dustin, hindi man lang. Ang estatwa sa Fallen Divine Valley ay humiling kay Dustin na maglibot at sanayin ang kanyang sarili. Ito ay upang pasiglahin pa niya ang potensyal ng Chaotic Heaven Body at sa huli ay maperpekto ito. Si Dustin ay gumagawa ng higit sa isang mahusay na trabaho sa puntong ito. Mga ad ng pop future. Ang potensyal ng kanyang Chaotic Heaven Body ay lalong pinasigla. Talaga, ito ay simula pa lamang. Ilalagay ko ang aking lahat sa ganap na pagpapasigla sa potensyal ng Chaotic Heaven Body. Mariin niyang naisip sa sarili. Anak, inaamin ko na sa simula pa lang ay minamaliit na kita. Kahit ngayon lang minamaliit pa rin kita. Ngunit nananatili kang masyadong mapagmataas. How dare you mess with the novel court? Nakagawa ka lang ng pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo. Ngayon, tatapusin ko ang buhay mo gamit ang sarili kong mga kamay. Dahan-dahang sabi ni Willis.
Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Dustin na may galit na galit sa mga mata. Ang kanyang tono ay makapal sa hinanakit. Sa ngayon, pinatay ni Dustin ang 3 premium grade na Divine God at 12-dosenang mga Divine God mula sa Novel Court. Napatay pa niya ang marami sa kanilang mga kabalyero at mga salamangkero upang madagdagan iyon. Mula nang dumating ang hukbo ng Novel Court sa Blue Ocean Universe Community, nawalan sila ng malaking bilang ng mga mandirigma. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo, hindi nila napatay ang alinman sa kanilang mga kaaway. Likas na galit si Willis. Parang pinalampas pa nila ang pagkakataong pumatay ng mahinang nilalang. Iyon lang dahil ang mga nilalang sa Blue Ocean Universe Community ay nakapasok sa Infinite City. Hindi maiwasan ni Willis na maagrabyado at madaig ng galit. Sa sandaling ito, siya ay nasa bingit ng breakout at maging ganap na baliw. Sa mga araw na ito, pinangunahan niya ang buong hukbo ng Novel Court na makipaglaban sa buong dagat ng Chaos, na sinakop ang ilang lugar. Nagawa nilang sakupin ang maraming komunidad sa universo at hindi mabilang na mga cosmos. Tunay na kahanga-hanga ang tagumpay. Ngunit kahit papaano, ang Blue Ocean Universe Community, isang middle-level na komunidad ng universo na hindi pa gaanong sikat, ay nagawa silang magdusa ng napakalaking pagkatalo. Ang katotohanan ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Sa sobrang galit niya ay itinikom niya ang kanyang panga na halos mabali ang kanyang mga ngipin. Ang gusto lang niya ngayon ay patayin si Dustin. Lahat ng mga pananampalataya, mangyaring pumunta at tulungan ako. Tawag niya, na iniunat ang kanyang mga braso. Oh, sa tingin mo mapapatay mo ako. Panoorin mo na lang nakatayin muna kita. Huwag ka kasing mahiya. Ngumisi pabalik si Dustin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Willis. Nanatili siyang kalmado sa kabila ng pagharap sa pinuno ng hukbo. Tuluyan nang hindi pinansin ni Willis ang mga salita ni Dustin, na nakatuon sa sarili niyang pagganap. Bigla niyang itinaas ang puting bowl ang kristal sa kanyang kamay at sumigaw. Basagin ang lahat ng mga tapyas ng espiritual na pananampalataya ngayon. Sa isang iglap, ang puting bowl ang kristal ay bumulwak ng gamulong puting ambon. Bumangon ito. Tumago sa kawalan sa lahat ng direksyon. Sa sumunod na sandali, sa loob ng Sea of Chaos, sumabog ang lahat ng mga listahan na tapya sa hindi mabilang na kontinente, bituin, cosmos, at universo na komunidad maging ang mga nasa punong tanggapan ng iba't ibang puwersa, sekta, at lahi ay sumabog. Karaniwan, ang mga bagong tapyas na ito ay inilalagay at sinasamba. Mayroon silang pinakamataas na posisyon sa lahat ng mga sekta, lahi, at puwersa. Ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay ganap na sumabog. Pagkatapos nilang sumabog, naglabas sila ng napakalaking kapangyarihan ng pananampalataya, na nagwawalis sa kalangitan at nagmamadali patungo sa Blue Ocean Universe Community sa di kalayuan. Sa orihinal, ang mga nilikha na tapyas na ito ay binuo ni Willis na hindi mabilang na mga kayamanan sa lupa at langit. Pagkatapos ay naglakbay siya sa bawat cosmos at inilagay ang mga ito doon. Sa lahat ng oras, ang mga kalkulasyon na tapyas na ito ay nakakolekta ng malaking halaga ng pananampalataya para sa kanya upang linangin Ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay ngayon ay walang kabuluhan habang sila ay pumutok sa mga piraso. Ngunit para mapatay si Dustin, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Desidido siyang wakasan ang buhay ni Dustin noon at doon. Kailangan niyang alisin ang lalaki sa lahat ng paraan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya sa Sea of Chaos, na nagiging libo-libong malalawak at malalakas na puting agos. Lahat sila ay mabilis na tumakbo papunta kay Willis. Dahil dito, lumakas ang aura ni Willis sa napakabilis na bilis. Ang walang hangganang kapangyarihan ng pananampalataya, tulad ng isang malawak na karagatan, ay lumundag sa paligid niya. Umaatungal at humahampas. Sa sandaling ito, si Willis ay parang nakatayo sa isang malawak na puting banal na dagat. Makikita na mula sa kawalan na may makapal na puting hamog. Hindi mabilang na mga nilalang ang tapat na yumuyuko sa kanya. Sa ngayon, sa harap nila,
Si Willis ay isang kataas-taasang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng paggalang at paghanga. Haha, mapahamak ka, brat. Isang malupit na ngiti ang bumungad sa mukha ni Willis habang nakatitig kay Dustin. Nagkaroon siya ng labis na pagtitiwala sa napakalaking lakas ng pananampalataya na naipon sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay walang limitasyon ang kanyang lakas at madali niyang supilan ang lahat ng nilalang at universo. Bumagsak. Boom! Iniunat ni Willis ang kanyang napakalaking puting kamay at sinubukang hawakan si Dustin. Ang malaking puting kamay ay tila napakasagrado at dalisay. Gayunpaman, ang kapangyarihan at layunin ng pagpatay sa nilalaman nito ay higit sa nakakatakot. Ang hitsura nito ay parang isang banal na kamay. Ngunit ang aura na inilabas nito ay parang pinakawala ng isang demonyo mula sa isang malalim na kalaliman. Ang mga daliri sa kamay ay bumuka ng malawak na parang isang napakalaking bibig na malapit ng lumunin ng buo si Dustin sa isang lagop. Saan man dumaan ang malaking kamay. Unti-unting gumuho ang espasyo. Unti-unting nagiging alikabok. Sinamahan ito ng walang katapusang mga windstorm sa kalawakan na tumaas sa galit. Ang makita ang mabangis na pag-atake na ito ay tiyak na magpapanginig sa iba sa takot. Kahit na ang ordinaryong premium grade na mga Divine God ay hindi maglalakas loob na tanggapin ito. Nakatakas lang sila kaagad nang makita ito. Damn! Napakalakas! Natigilan si Dustin habang nakatingin sa paparating na puting palad. Nagulat siya sa galing nito. Ngunit wala siyang naramdaman kahit kititing na takot sa harapan nito. Isa pa, wala siyang kahit kititing na intensyon na iwasan ito. Naikuyom ni Dustin ang kanyang kamao at akmang lalabanan ito ng sariling mga kamay. Pagkatapos, inactivate niya ang Star Skill. Boom! Agad na lumaki ang kamao ni Dustin. Kasabay nito, ang Star Gravity, na parang isang nananalasa na tidal wave, ay patuloy na bumubulwak mula sa kanyang napakalaking kamao. Libo-libong bituin ang nahulog mula sa kawalan. Kasabay nito, ipinakita rin ni Dustin ang bunga ng kanyang paglilinang sa orihinal na magulong batas. Let's see you handle this. Sigaw ni Dustin. Sa magulong kawalan, malumanay na lumutang ang mga makukulay na laso. Bawat isa ay kasing manipis ng buhok. Ang mga makukulay na ribbon na ito ay maaaring magmukhang marupok at hindi gaanong mahalaga sa unang tingin. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, naglabas sila ng nakakatakot na aura na makakatakot sa impyerno mula sa mga ordinaryong mandirigma. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay manginig sa kanilang pagkikita. Pagkatapos, ang mga hibla ng orihinal na magulong batas ay patuloy na inilagay sa kamao ni Dustin. Sa ngayon, ang kapangyarihang nakapaloob dito ay tumaas ng kahit 100 beses. Mga ad ng pop future. Ano ba? Magagamit ba niya ang orihinal na magulong batas? Paano nangyari yon? Isa lang siyang preliminary grade Divine God. Paanong bihasa na siya sa paggamit ng orihinal na magulong batas? Napatulala si Willis sa eksena. Bumagsak. Boom! Sa isang iglap ay tuluyang nabangga ng kamao ni Dustin ang malaking puting palad ni Willis. Ang hindi maihahambing na epekto ng mga enerhiya na bumangga sa isa't isa ay kumalat sa lahat ng dako at nilipol ang lahat ng bagay na nakipag-ugnayan. Sa sobrang lakas, napilitang umatras ang magkabilang panig. Nauwi sa draw ang kanilang sagupaan. At hindi ito ang pakay ng magkabilang panig. Imposible. Galit na sigaw ni Willis habang halos lumuwa ang mga mata. Hindi niya matanggap ang resulta. Nagbayad na siya ng malaking halaga para lang mapabagsak si Dustin. Ang lahat ng espiritual na mga tapyas na ginamit niya ay nai-set up pagkatapos na gumugol ng maraming oras at mapagkukunan. Siya ay detalyadong inayos ang mga ito sa hindi mabilang na mga planeta at nagbuhos ng labis na pagsisikap. Ngayon, wala siyang choice kundi gamitin silang lahat para lang talunin si Dustin. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Ang mga espiritual na tapyas na ito ay talagang ang pundasyon para sa kanya upang linangin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sa makatuwid, sa hindi kasiya siyang resulta na ito. Ang lahat ng kanyang pagsisikap sa nakalipas na ilang taon ay nasayang. Para lang patayin si Dustin. Handa niyang isakripisyo ang lahat. Walang inaasahan na ito ang magiging resulta maliban kay Dustin.
Ganap na nalabanan ni Dustin ang panghuling pag-atake ni Willis. Ibig sabihin lang nito ay kasing lakas niya si Dustin. Pagbabayaran mo ito. Papatayin kita. Halos mabaliw na si Willis. Wala siyang ibang gusto kundi ang alisin si Dustin. Ngayon alam ko na kung bakit ang orihinal na magulong batas ang pinaka-nakahihigit sa lahat ng batas. Naisip ni Dustin na may masayang ngiti sa labi. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kapangyarihan na kanyang nakuha. Salamat sa orihinal na magulong batas. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Didiretso na kita sa impyerno. Umungol si Willis at sumugod. Para siyang halimaw sa magulo niyang buhok. At hindi pa rin dapat maliitin ang kanyang aura. Boom! Boom! Muling pinakawala ni Willis ang puting bolang kristal sa kanyang kamay. Naglabas ito ng mga misteryosong row na palm unit sa espasyo saan man ito dumaan. Kasabay nito, lumitaw ang isang gintong staff sa kanyang kabilang kamay na naglalabas ng nakakagigil na aura. Ginamit niya ang dalawang sandata na ito para magkaroon muli ng sagupaan si Dustin. Ang tigas mo no. Mukhang papatayin muna kita bago ka matuto. Sumugod si Dustin sa kanya. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nilalayo niyang tapusin ang nakakapagod na laban na ito minsan at para sa lahat. Nagkabanggaan sila sa gitna ng kawalan at nagpalitan ng malalakas na suntok. Mga ad ng pop future. Masyadong makapangyarihan ang magkabilang panig at ayaw sumuko. Naglabas sila ng maliwanag na banal na ningning. Na nagliliwanag sa mga universo. Lahat ng mata ng bawat nilalang ay nakatutok lamang sa kanila. Kasabay nito, ang magulong kawalan ay tila napakadilim. Tulad ng kalangitan sa gabi. Ito ay higit sa lahat dahil ang lahat ng uri ng mga lihim na kasanayan na ipinakita ni Willis ay naglalaman ng lahat ng uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Na kung saan ay lubhang nakaapekto sa pagkakaroon ng magulong enerhiya. Sa madaling sabi, ang magulong walang laman ay lumabo sa ganoong lawak dahil sa labis na pagkawala ng kakanyahan nito. Sa kabilang banda, naapektuhan ng pag-atake ni Dustin ang orihinal na magulong batas at kapangyarihan sa ganap na magulong vacuum. Mabuti na lang at pabor kay Dustin ang naging epekto ng kanilang sagupaan kanina. Habang patuloy na ginagamit ni Dustin ang orihinal na magulong batas, lalo siyang naging bihasa sa paggamit nito. Nangangahulugan din ito na parami ng parami ang magulong batas na lumaganap sa paligid ng Dustin. Dahil dito, naging mas mabangis at mas kakilakilabot ang mga pag-atake ni Dustin. Habang winawagayway niya ang kanyang kamao, ang kanyang mga suntok ay nagbuga ng walang hangganang lakas. Dahil dito, dumagundong at nag-vibrate ng marahas ang buong kawalan. Bumagsak. Boom! Habang nagpapatuloy ang mabangis na labanan. Ang mga suntok ni Dustin ay punong-puno na ngayon ng orihinal na magulong batas. Sa welga ni Dustin, ang bolang kristal ni Willis ay binaril patungo sa kabilang direksyon na parang bala ng kidlat. Bumaon ito sa magulong kawalan at tuluyang nawala. Nang makitang wala na ang sandata ni Willis, mabilis na sinamantala ni Dustin ang pagkakataong manguna. Ginamit ni Dustin ang kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa paggalaw ng katawan at palihim na dumating sa kaliwang bahagi ni Willis. Bago pa siya halos makapag-react, hinawakan ni Dustin ang kanyang kaliwang braso at marahas na pinunit ito gamit ang brute force. Sa orihinal na magulong batas na nakapalibot sa kanya, ang napunit na braso ni Willis ay agad na naging alikabok. Boom! Hindi na umatras si Willis at nagmamadaling itinaas ang kanyang gintong tungkod at tumama sa kaliwang baywang ni Dustin bilang ganting atake. Si Dustin ay medyo nahuli at nagtamo ng matinding pinsala sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Nagpatuloy ang labanan at nabawasan ito sa hand-to-hand combat. Matinding labanan ang magkabilang panig upang mapabagsak ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, unti-unting lumitaw ang may mataas na kamay. Sa pamamagitan ng orihinal na magulong batas, ang Dustin's chaotic heaven body ay higit na naisaaktibo. Ano man ang uri ng pinsala o pinsala na nakuha niya, ito ay makakabawi sa isang iglap. Napagtanto ito, nagpasya si Dustin na bitawan ang kanyang depensa at nakatuon lamang sa opensa. Naisip niya na ito lang ang paraan para tuluyang matalo si Willis. Tama ang kanyang pinili. Bilang isang resulta, si Willis ay nasa isang kabuoang kawalan.
Sa wakas ay napansin ni Willis na habang tumatagal ang labanan, ang rate ng pagbawi ni Dustin ay pinahusay sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Gaano man kabagsik at kalakas ang kanyang atake, gaano man kalubha ang pinsalang natanggap ni Dustin, mababawi lang ang kanyang katawan sa isang iglap. Sa kabilang banda, hindi ito ang kaso para kay Willis. Habang patuloy na tinatamaan ang kanyang katawan ni Dustin, lalong lumalala ang kanyang mga sugat at sugat. Maaari din siyang makabawi, ngunit ang kanyang rate ng pagbawi ay libo-libong milya ang pagitan kumpara sa kay Dustin. Bago pa man siya makarecover ay nagtamo na si Dustin ng panibagong malalang sugat sa kanyang katawan. Matagal na itong nagtagal. Maaari kang mapunta sa impyerno. With that, biglang na-activate ni Dustin ang triple avatar skill niya. Agad na nagpakita ang tatlong Dustin, kasama ang tatlong makalangit na dragon, at higit sa 20 Diyos. Nag-ipon na siya ng sapat na lakas muli para magamit ang bawal na kasanayan. Hindi, Dustin, bastard ka. Napakahirap para kay Willis na harapin si Dustin ng mag-isa. Ngunit ngayon ay lumitaw ang dalawang magkatulad na kopya niya. Wala nang paraan para makatakas siya sa pagkatalo. Ang masakit na sigaw ni Willis ay malinaw na maririnig habang siya ay pinupunit ng pinagsamang pag-atake ng tatlong Dustin. Ang tatlong makalangit na dragon, at ang karamihan ng mga Diyos, nagbusog sila sa kanyang katawan. At maging ang kanyang mga kaluluwa ay lubos na nawasak. Isa ito sa mga pinaka-brutal na paraan ng kamatayan na nasaksihan ng sinuman. Kinakabahan silang umikot at nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Binalot ng sobrang tense na kapaligiran ang buong magulong kawalan. Habang sila ay nakatayo sa isang hilera, ang lahat ng mga nilalang ay sinanay ang kanilang mga mata sa labanan sa malayo. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam na namatay na si Willis. Hindi pa rin sila maniniwala. Sa katunayan, ang enerhiya at liwanag na nilikha mula sa labanan sa pagitan ng Dustin at Willis ay napakasilo. Karamihan sa mga nilalang ay nakikita lamang ang dalawang malabo na humaharap na umiindayog at tumatakbo. Hindi nila masabi kung alin si Willis. Kaya't nang matapos ang labanan, labis silang na-curious at sabik na malaman kung sino ang nanalo. Tiyak na mananalo ang kanyang Grace. Masyadong mahina ang brat na ito para maging katapat niya. Wala akong pag-aalinlangan na ang kanyang grasya ay dinurog ang taong ito at tinanggal ang kanyang kaluluwa. Haha. Oo. Paano matatalo ng isang lalaki mula sa isang middle grade universe community ang kanyang grasya? Ito ay ganap na imposible. Karamihan sa hukbo ng novel court ay nagchichismis at nanghula sa kinalabasan ng labanan. Ang mga master sa hukbo, napansin na huminto na ang labanan at unti-unting nawawala ang usok. Ang medium grade at preliminary grade na mga Diyos na Diyos ay naglalabas ng mga pagpipilian sa kahulugan upang makita ang sitwasyon. Sa loob ng ilang segundo ang kanilang excited na mga ekspresyon. Bumaba. Ano? May mali. Sabi ng isang katamtamang antas na banal na Diyos. Nakinusot ang kanyang mga mata upang makakita ng mas mabuti. Parang, teka, hindi ko na nararamdaman ang aura ng spiritual soul ng His Grace. What's going on? Nandyan pa rin ang lalaking iyon. Nakikita ko na siya. Nagsimulang magpanik ang mga banal na Diyos ng novel court. Sa ngayon, nawala na ang malaking pagbabago ng enerhiya at nakasisilaw na liwanag sa gitna ng matinding labanan. Naging malinaw ang eksena. Sa gitna ng kawalan, isang figure ang lumipad sa ibabaw ng lupa. Sa isang iglap, lahat ng mata ay natuon sa figure. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang mga nilalang ng novel court sa kanilang nakita. Mga ad ng pop future. Parang nanigas ang bawat kalamnan nila. Nakita nila si Dustin. Pero wala na si Willis. Nasaan ang ating Grand Priest? Bakit buhay pa ang lalaking iyon? Hindi ba dapat siya ay pinatay ng kanyang grasya? Pwede bang? Nawala na ba ang kanyang grasya? Ang mas maraming tanong na itinanong nila. Mas nagiging malinaw ang sitwasyon. Damn it, patay na talaga ang grasya niya. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa hukbo ng novel court. Bagaman ito ay isang mahirap na pil na lunukan. Ang mga tao ng novel court ay naunawaan sa wakas na si Willis ay nawala at namatay na kahit isang buto na naiwan. Hindi.
Biglang may narinig na mga dagandong. Bumaba ang galit na mga mata kay Dustin. How dare you? How dare you kill our Grand Priest? Isa itong krimen. Hindi ka namin pababayaan. Sigaw ng isang salamangkero. Humakbang pasulong mula sa karamihan. O talaga, mukha namang walang pakialam si Dustin. Brat, babayaran ka ng novel court para dito. Maghintay lang at tingnan kung ano ang magagawa natin. Isang matandang kabalyero na nakasakay sa isang gintong kabayo. Umuungal, na nagtataas ng sibat sa kanyang kamay. Bakit ka ba galit na galit? Maghihintay na lang ako. Pero ngayon, handa ka na bang tanggapin ang galit ko? Tanong ni Dustin habang nagsimulang maglakad habang ang mga kamay ay nasa likod ng isang hakbang patungo sa hukbo ng novel court. Lahat, kumilos ng sama-sama at patayin siya para makapaghiganti kay Pari Willis. Sigaw ng salamangkero, kinuyam ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Oo, tapusin na natin siya, kung sama-sama tayong lalaban. Gaano man siya kalakas, hindi siya mananalo laban sa buong hukbo natin. Mga ad ng pub future, na puno ng pananakot at sigawan ang hangin mula sa mga sundalo ng novel court. Dahil pinatay ni Dustin si Willis. Alam nilang mas malakas si Dustin kaysa kay Willis. Gayunpaman, nadama nila na siya ay mas marami. Mayroong higit sa 1 bilyong sundalo sa hukbo ng novel court. At bawat isa sa kanila ay isang piling tao na nakipaglaban sa maraming laban sa buong buhay nila. Patayin siya, sigaw ng salamangkero sa unahan sabay turo kay Dustin. Nararamdaman niya ang lumalakas na espiritu ng hukbo sa likod niya at ang galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Na nagpapasigla sa kanya. Patayin siya. Paulit-ulit ang hukbo. Sumugod patungo sa Dustin na parang agos ng bakal. Boom! 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 Ang mga magic na kayamanan. Armas. At pag-atake ng enerhiya ay lumipad lahat patungo sa Dustin sa isang malaking alon. Magiging masaya ito. Mamamatay kayong lahat ngayon. Komento ni Dustin habang sumili ang malupit na ngiti sa kanyang mukha. Ang salungatan sa pagitan ni Dustin at ng novel court ay tumagal ng mahabang panahon. At si Dustin ay hindi isang malambot na tao. Lalo na sa kanyang mga kaaway. Sa sandaling matapos siyang magsalita, inactivate ni Dustin ang reincarnation token at nawala. Sa susunod na sandali, lumitaw si Dustin sa likod ng hukbo ng novel court. Mas malawak ang ngiti. Iniluwa niya ang kanyang purple sword na may malawak na alon ng sword aura. Libo-libong matalas na sword lights. Tulad ng mga arrow. Ang nakatutok sa hukbo ng novel court. Star skill. Ang napakalawak na gravity ng bituin ay lumipad paitaas at nag-transform sa isang dagat ng mga maliliwanag na bituin. Patong-patong. Na itinulak pababa sa hukbo. 3 Dustin. 3 makalangit na dragon. At higit sa 20 Diyos ay sumabog din sa nakasisilaw na mga ilaw at sumugod sa hukbo ng novel court. Kaagad, nagsimulang bumagsak na patay ang mga sundalo. Maraming kabalyero at salamangkero ang napatay sa isang iglap. Alam ni Dustin na gumagana ang kanyang plano. Kasabay nito, sa Infinite City, tuwang-tuwa ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Sina Enoch, Ismail, at ang iba pang mga divine god ng Blue Ocean Universe Community. Isa laban sa buong hukbo. Ang mas kahanga-hanga. Ito ay ang hukbo ng novel court. Isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Habang nanonood sila, alam ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community na hindi pa sila nakakita ng ganito sa kanilang buhay. Ano pang hinihintay natin? Dapat tayong pumunta at tulungan ang ating pinuno. Terena, ang white-haired premium grade divine god. Kasama ang iba pang mga divine god ng Blue Ocean Universe Community. Ay sumugod palabas ng Infinite City. Dustin, ang galing mo. That is so cool. Mahal na mahal kita. Sa tuktok ng pader ng lungsod. Si Hana ay nakatingin sa eksenang ito at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Si Ismail. At si Enoch ay pawang nagmamadaling lumabas ng Infinite City na sumanib sa isang grupo ng mga tao mula sa Blue Ocean Universe Community. At sa kabuuan ay nakipaglaban sila sa hukbo mula sa novel court. Siyempre,
Ang lakas ng Blue Ocean Universe community ay mas mababa kaysa sa Novel Court. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa kanilang panig ni Dustin. Si Dustin lamang ang pumatay sa karamihan ng hukbo ng Novel Court, na nagpaparinig sa lahat ng mga kaaway sa takot sa kanya. Masyadong mabilis at kakaiba ang kanyang bilis sa pag-atake kaya nahihirapan ang kanyang mga kalaban na makahabol. Isang sandali, siya ay nasa kaliwang bahagi ng mga kaaway. The next second, nasa right side nila siya. Pagkatapos, bago pa man makapag-react ang mga kalaban, lumipat na siya sa harap o likuran nila. 3 Dustin, 3 Maringal na dragon, at higit sa 20 Diyos. Bawat isa sa kanila ay parang isang malagim na demonyo na gumagapang palabas ng impyerno. Saan mang paraan sila dumaan, ang mga grupo ng mga tao ay agad na napatay. Gaano man kalakas o mahina, walang sino man sa mga kalaban ang makatiis sa nakakatakot na pag-atake ni Dustin. Masasabing sa oras na ito, magulo ang hukbo ng Novel Court. Talagang nayanig ang moral ng hukbo. Oo, maraming sundalo mula sa Novel Court. Sa isang magaspang at mabilis na pagkalkula, naisip ni Dustin na mayroong hindi bababa sa bilyon-bilyon sa kanila. Para silang isang malawak na dagat na kumakalat ng malawak na walang hangganan. Imposibleng maalis niya ang lahat sa loob lamang ng maikling panahon. Gayunpaman, ang moral ng mga sundalo ay lubos na mahalaga sa pagtukoy ng resulta ng isang labanan. Kapag ang moral ng isang hukbo ay nabagbag, gaano man karami ang naghanda para sa isang hukbo, ito ay magiging walang silbi. Kaya, hindi ganoon kahirap hulaan ang pagkatalo ng mga kalaban. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga nasawi sa higanting hukbo. Fraction Ally, nagsimula silang matalo. Kalahati ng 1,000 banal na Diyos sa pangunguna ay tinapos din ni Dustin. May mga 300 hanggang 400 banal na Diyos pa ang natitira. Gayunpaman, ang pangunahing kapangyarihang panlaban ng hukbo ay nawasak ni Dustin. Umuwi ka, umatras ang lahat. Sa wakas, ang natitirang banal na Diyos ay hindi na makatagal at sumigaw ng mga utos na umatras. Splash! Ang malaking hukbo, tulad ng isang biglaang pagbagsak ng tubig. Sa kalaunan ay umatras sa kawalan sa di kalayuan. 2/3. Patayin sila. Pinili ni Dustin at ng mga tao ng Blue Ocean Universe community na habulin ang umuurong na mga kaaway. Makalipas ang 1 oras, ang mga labi ng hukbo ay tumakas sa malayo. Tigilan mo na ang paghabol sa kanila. Kinawayan ni Dustin ang kanyang kamay habang sinenyasan ang kanyang mga tao na huminto. Mga ad ng pop future. Sa labanang ito, ang hukbo ng Novel Court ay dumanas ng mabigat na casualty at natalo sa pagkatalo. Ang lahat ng mga tao ng Blue Ocean Universe community, kabilang ang mga banal na Diyos at ang mga ordinaryong sundalo, ay labis na humanga sa kapangyarihan ni Dustin. Napuno ng excitement ang kanilang mga mata habang sila ay nalulula sa pagmamalaki sa pagkakaroon ng isang malakas na pinuno. Parang hindi nila napigilan ang paghanga. May nanguna at nagproklama, walang talo si Leader Dustin. Ang lahat ng natitirang mga tao ay nagtipon upang palibutan si Dustin at inulit ang parehong mga salita ng may kumpiyansa. Well, that was very impressive. Medyo nagulat ako sa sarili ko. Sa Infinite City, sumili ang ngiti sa mukha ni Flora habang tumango siya bilang pagsang-ayon. Siya ay kasing lakas ng trip. Pinuri niya, sa labas ng Infinite City. Napapaligiran si Dustin ng kanyang mga tao na lahat ay nagdiwang ng kanilang tagumpay ng may kagalakan. Biglang umalangaw-ngaw mula sa malayo ang isang malakas na tunog. Sa itaas ng ulo ni Dustin. Sa kaibuturan ng magulong kawalan, ang isang malaking bilang ng mga madilim na ulap ay nagsimulang magtipon at dumagsa. Sa isang iglap, ang magulong kawalan ay natakpan ng kumot ng maitim na ulap. Ang mga bahid ng makapal na kidlat ay tumama at nag-transform sa iba't ibang dragon, na naglalabas ng mapangwasak at nakakatakot na aura habang sila ay gumagala na parang baliw. Bukod sa kanila, marami rin ang mga kulog na nilalang na bumubuo ng maayos na pila, na lumalabas na naghahanda para sa isang laban. Darating na ang Thunderstroke Doom. Gulat na sigaw ni Dustin.
Pagkatapos ng kanyang kamakailang panahon ng pagsasanay, malapit na siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay muli. Leader, papasukin mo ang isang bagong antas. Ang galing. Haha, tiyak na aabot sa mas mataas na antas ngayon ang cultivation base ng ating pinuno. Pinuno, ikaw ang pinakatalentadong binata na nakita ko sa loob ng 10 milyong taon. Ikaw ay lumalabag sa isang medium grade na banal na Diyos sa murang edad. Habang isang preliminary grade divine God, nagawa mong pumatay ng isang premium grade divine God. Kapag naging medium grade divine God ka, hindi ko alam kung gaano kay-tikot ang iyong lakas. Nang makitang malapit nang makapasok si Dustin, halos tumalon sa tuwa ang mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Habang masaya silang nag-uusap, unti-unti silang tumabi para bantayan siya. Hindi ako makalusot ngayon. Naalarma at hindi mapakali si Dustin. Bukod dito, nakaramdam siya ng matinding pressure sa mga mangyayari. Kailangan kong itago ang aura ko. Agad siyang napaupo habang sinimulang pigilan ang vital energy sa kanyang katawan. Kasabay nito, kinokontrol niya ang isang malaking bilang ng mga magic treasures na lumipad palabas at manatiling nakasuspine sa itaas ng kanyang ulo. Na gumagawa ng mga layer ng isolation energy upang bumalot sa kanyang sarili. Ang asong lumalamon sa langit ay nagbigay sa kanya ng mahiwagang kayamanan nang umalis siya sa Fallen Divine Valley. Ang pangunahing layunin ng Magic Treasure ay hayaan si Dustin na ihiwalay ang sarili mula sa Thunderstroke Dome noong malapit na siyang makapasok. Inilabas din niya ang Reincarnation Token, ang Kaleidoscopic Compass, at ang Lanes Ruler, na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, biglang lumitaw ang kanyang katawan na pumasok sa isang dormant state. Mga ad ng Pop Future, ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, kabilang ang mahahalagang enerhiya, ay nawala at naging invisible at hindi madaling makita sa simpleng paningin. Ang ibabaw ng kanyang katawan ay kahawig ng isang piraso ng kahoy o isang moss na bato, na walang anumang enerhiya o aura na nagmumula rito. Ano? Dahil dito, ang mga banal na Diyos sa paligid niya ay medyo nataranta. Nagkatinginan sila na nalilito. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Dustin. Anyway, wag na natin siyang istorbohin. Lahat maghiwa-hiwalay at bantayan mo siya. Utos ng premium grade divine God na may puting buhok. Hindi ko in-expect na nagsa-practice siya para sa divine accomplishment. Dapat mayroong isang matalino sa likod niya na gumabay at nagbigay sa kanya ng napakatalino na payo. Mukhang malakas ang background niya. Sa Infinite City, nagulat si Flora nang makita niyang sinusubukang iwasan ni Dustin ang Thunderstroke Dome. Siyempre, alam niya ang tungkol sa banal na paggawa sa lahat ng panahon. Hanggat ang isang banal na Diyos ay nagtiis upang maiwasan ang Thunderstroke Dome sa loob ng 81 beses, makakamit niya ang divine accomplishment ng kaukulang kaharian. Tanging ang mga may divine accomplishment lamang ang mga tunay na divine gods na kikilalanan ng magulong vacuum. Ngunit ang gayong bagay ay dapat na maging isang nangungunang sikreto. Napakakaunting mga banal na Diyos ang nakakaalam nito. Maaaring hindi pa narinig ng mga ordinaryong divine God ang tungkol sa divine accomplishment. Lalo pa ang paraan para makamit ito. Tanging ang mga makapangyarihang banal na Diyos na may matitibay na background ang magkakaroon ng ganitong sikreto. Sa larangan ng preliminary grade divine gods, nahaharap na si Dustin sa ikatlong Thunderstroke Dome. Kailangan kong kumapit. Sinikap ni Dustin na pasiglahin ang sarili ng palihim. Makalipas ang kalahating araw, unti-unting naglaho ang mga kulog sa kalangitan dahil sa kabiguan nilang mahanap ang target. Wow! Iniwasan ko ang isa pang Thunderstroke Dome. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Dustin bago nag-inat para tumayo. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang 78 pang Thunderstroke Domes na kailangan pa niyang iwasan habang siya ay nasa kaharian ng preliminary grade divine gods. Muli siyang tinamaan ng matinding pressure. Ang premium grade divine god na may puting buhok at iba pa ay sabik na lumapit kay Dustin at nagtanong. Leader, ano ang gagawin natin ngayon? Makakagalaw ba talaga at lumipad ang Infinite City? Kung maaari, aalis tayo sa Blue Ocean Universe Community at pumunta sa isang ekspedisyon sa Sea of Chaos.
Sagot ni Dustin pagkatapos ng malalim na pag-iisip. Sinabi ng mga lumang alamat na ang Infinite City ay talagang makakagalaw. Gayunpaman, kailangan nating tanungin si Miss Flora tungkol sa mga detalye. At saka, lahat ng desisyon na gagawin natin kaugnay sa Infinite City ay dapat aprobahan ni Miss Flora. Paliwanag ng premium grade Divine God na may puting buhok. Nako, kung ganon, tere na tanungin natin si Miss Flora. Tumango si Dustin bago niya sinulyapan ang lahat. Go ahead, you have my permission. Umalangaw-ngaw ang boses ni Flora sa soul sea niya bago pa makapagsalita si Dustin. Salamat, Miss Flora. Tuwang-tuwa namang tugon ni Dustin. Naghintay sila ng 1 oras bago nila nakitang nagsimulang lumipad ang Infinite City. Nalaglag ang panga ni Dustin nang masaksihan niya kung gaano ito kabilis kumilos. Swoosh! Ang Infinite City ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa malayong magulong kawalan. Nakakabaliw na makita na ang Infinity City ay mas mabilis kaysa sa alinman sa lumilipad na magic treasures ni Dustin. Leader Dustin, saan tayo pupunta ngayon? Nagpaplano ka bang salakayin ang ibang mga komunidad sa universo para palawakin ang ating teritoryo o pagnakawan ang iba sa kanilang mga kayamanan? Tanong ng white-haired premium grade Divine God. Ang lahat ng mga nilalang ng Blue Ocean Universe Community ay naghihintay na may pait na hininga para sa utos ni Dustin. Kung tutuusin, siya na ang pinuno nila. Oo, ito ang mahihirap na panahon. Ito ay kasing ganda ng pagkakataon na makukuha natin ang gusto natin. Susundan ka namin para salakayin ang ibang mga komunidad sa universo para palawakin ang aming teritoryo. Masayang tumawa si Ismail at pinunasan ang kanyang mga kamay. Nangangati na umunlad. Kung gusto mong makuha ang mga lungsod at teritoryo, maaari mong gawin ang iyong sarili. Hindi ako sasali. Mukhang nakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam noong sinalakay ng mga tropa ng Beast City ang iyong tahanan. Ngayon ay nagtagumpay ka na. At nagpaplano kang sakupin ang ibang mga komunidad sa universo. Tanong ni Dustin habang nakataas ang kilay na parang hindi nasisiyahan. Well, sa loika na ito, hindi alam ng ibang banal na Diyos kung ano ang sasabihin. Leader Dustin, huwag kang magalit, hindi ko naman sinasadya iyon. Gagawin ko ang sinabi mo. Lagi naming susundin ang utos mo. Nagmamadaling sabi ni Ismail nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Dustin. Ang kailangan nating gawin ay tumutok sa napakalakas na puwersa. Sa partikular, ang Beast City, ang Demon City, ang Novel Court, ang Underworld, at ang Divine Corpse Palace. Ipadala ang aming mga tauhan upang ayusin ang mga pamayan ng universo na agad na kinuha ng nasabing puwersa. Pagkatapos ay pupunta tayo sa mga komunidad ng universo. At lalabanan natin ang mga tao ng mga puwersang iyon. Sabi ni Dustin pagkatapos niyang mag-isip sandali. Pardon me, pero, hindi iyon ang maaaring plano. Ang lahat ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay may parehong reaksyon sa plano. Dilat ang mga mata at nakabukas ang mga bibig. Ang Beast City, ang Demon City, ang Novel Court, ang Underworld, at ang Divine Corpse Palace ay may mga puwersang-puwersa sa Sea of Chaos. Mga ad ng pop future. Kung guguluhin natin ang alinman sa kanila, tayo ay nasa malaking problema. At gusto ni Leader Dustin na lumaban sa lahat ng 5. Wala siyang ideya kung ano ang kaya nila. Nag-aalala sila. Ahem. Hindi ba medyo delikado yun? Maingat na tanong ng white-haired premium grade Divine God. Leader Dustin. Bawat isa sa 5 puwersa ay makapangyarihan sa sarili nitong. Kung ay provoke natin silang lahat at galitin sila, magiging seryoso ang kahihinatnan. Paliwanag ni Inak na may pag-aalala sa mukha. Maging si Ismail ay napakunot ang kanyang mga kilay. Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. 1. Nakipag-away na ba tayo sa Beast City? Tanong ni Dustin. Opo, meron kami. Noong nakaraan. Halos naalis na namin ang lahat ng tropa ng Beast City na sumalakay sa Blue Ocean Universe Community. Kami at ang Beast City ay mortal na magkaaway. Sagot ng may puting buhok na premium grade Divine God na tumango. Tumango rin ang ibang mga Divine God. Paano ang Novel Court?
Tanong ni Dustin. Ang Novel Court ay dumanas din ng malaking kawalan sa aming mga kamay. Naniniwala akong itinuring nila tayong kaaway at gagawa sila ng hakbang laban sa atin. Sagot ni Inek. Na-offend na natin ang 2 sa 5 makapangyarihang puwersa. Kaya hindi ganoon kalaki ang pag-provoke sa iba pa sa kanila. Huwag kang mag-alala. Lahat ay magiging maayos. Mabigat na kamay ang pag-assure sa kanila ni Dustin. Ngunit may mga namamahala na Diyos sa 5 makapangyarihang puwersa. Kung talagang aasarin natin sila, susundan tayo ng mga namamahala na Diyos. Napakalakas nila kaya hindi mo sila kayang talunin. Idinagdag ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang buong dahilan kung bakit ang 5 puwersa ay maaaring mangibabaw sa dagat ng chaos ay dahil sa mga namamahala na Diyos. Ang mga namamahala na Diyos ay ang pinakamakapangyarihang nilalang sa dagat ng chaos. Walang nang ahas na lumaban sa kanila. Dahil tiyak na matatalo sila. Oo, tama ka. Hindi ako katapat ng mga namamahala na Diyos. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi magpapakita ang mga namamahala na Diyos. Maliban na lang kung may nangyari talagang importante o ang 5 super force ang nakataya. Hanggat tayo ay sapat na maingat at mabilis na umatras pagkatapos nating tambangan. Hindi tayo malalagay sa panganib. Yun na ang final order ko. Mga ad ng Pop Future. Kung hindi ka maglakas loob na guluhin sila. Ako mismo ang gagawa, sabi ni Dustin sa determinadong boses. Ang kanyang layunin ay palakasin ang kanyang sarili at ang pakikipaglaban sa 5 puwersa ay magiging pinakamainam na paraan para gawin ito. Dahil suportado siya ng Fallen Divine Valley. Hindi siya natatakot sa mga namamahala na Diyos. Bago umalis si Dustin sa Fallen Divine Valley, ang asong lumalamon sa langit ay nagbigay sa kanya ng ilang mga papel na rune at sinabi sa kanya na gamitin ang mga ito kapag ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ang mga papel na rune ay ginawa ng amo ng asong lumalamon sa langit. Gamit ang mga papel na rune, madaling makatakas si Dustin mula sa mga namamahala na Diyos kapag kailangan niya. Sa makatuwid, si Dustin ay hindi natatakot sa anumang bagay. Leader Dustin, ibalik mo yan. Hindi ako duwag. Hindi nagbago ang opinyon ko. Susundan pa rin kita kahit saan ka magpunta. Ipinaalam sa kanya ni Ismail na may determinasyon sa kanyang mukha. Ikaw ang aming pinuno. Kakampi mo kami kahit ano pa ang gawin mo. Sabi ng white-haired premium grade divine god. We will stand by you. Let's do it together. Ang iba pang mga banal na Diyos ay pumasok sa pipe. Haha, salamat. Ngunit hindi kailangang kabahan. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Lahat ay magiging maayos. Sagot ni Dustin. Mas mabuting maghintay na lang ang napakalakas na puwersang ito. Pupunta ako para sa kanila. Sisipain ko ang mga asno nila. Sigaw ni Ismail. I don't fear the bastards of the 5 forces. Bubugbugin ko sila. Tutuon ako sa mga tao ng Beast City na sumalakay sa ating Blue Ocean Universe community at pumatay ng napakarami sa ating mga kasama. Kapag nakatagpo ako ng mga bastard mula sa Beast City, babayaran ko sila sa ginawa nila. Sa tingin ko gagawa tayo ng marka sa Sea of Chaos. Haha, ang iba pang mga banal na Diyos ay nakiisa. Talagang isang gawa ang gumawa ng isang hakbang laban sa 5 napakalakas na puwersa. Kung sila ay makikipag-ugnayan sa mga tao ng nasabing puwersa, sila ay sisikat magdamag sa dagat ng chaos. Leader Dustin, ipapadala ko ang ating mga scouts para tingnan iyon kaagad. Sabi ng white-haired premium grade divine god kay Dustin. Mabuti. Tumango si Dustin. Habang nagsasalita sila, ang Infinite City ay gumagalaw pa rin sa isang nakakagulat na bilis. Di nagtagal pagkatapos umalis ng Infinite City sa Blue Ocean Universe community. Dumating ang isang pulutong ng mga tao na may nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Sila ang mga miyembro ng Novel Court at bumalik sila sa paghahanap ng paghihiganti. Wala na ang lahat, walang buhay na nilalang dito. Maging ang lungsod na iyon ay naglaho sa hangin. Nagmura sila nang mapansin nilang huli na sila. Labis silang nagalit sa katotohanang nadulas si Dustin sa kanilang mga daliri. Kaya pininturahan nila siya sa isang larawan na kumalat sa lahat ng dako.
Gayunpaman, dahil suot ni Dustin ang maskara na ibinigay sa kanya ng asong lumalamon sa langit, ang mga painting ay hindi nagpapakita ng tunay na hitsura ni Dustin. Bukod dito, hindi maipinta ang kanyang spiritual soul aura. Ang dagat ng chaos ay walang hangganan. Nagkaroon ito ng hindi mabilang na mga komunidad sa universo. Ang bilang ng mga nilalang na naninirahan dito ay higit na walang katapusan. Sa kanila, maraming kabataan na kamukha ni Dustin. Sa makatuwid, ang larawang ito ay halos walang silbi. Hindi iisipin ng sino mang makakita nito na ang binatang ito ay si Dustin mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ilang sandali matapos umalis ang mga miyembro ng Novel Court, isang malaking grupo ng mga tao mula sa Beast City ang dumating din sa Blue Ocean Universe Community at walang nakita. Hanapin mo sila sa buong Sea of Chaos. At tumutok sa lalaking iyon. Pinatay niya ang napakaraming kasamahan natin. Kailangan natin siyang mahanap at ibalik ang pabor. Ang pinuno ng tropa mula sa Beast City ay umungal. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Sea of Chaos, ang Infinite City ay nakatago sa kawalan. Ligtas mula sa lahat ng mga kaaway. Leader Dustin. Nasa harapan natin ang Ice Palace. Ito ang una nating target. Sa loob ng Infinite City. Nakatayo si Dustin sa isang bintana at tumingin sa malayo kasama ang isang grupo ng mga banal na Diyos. Sa harap nila, sa magulong kawalan, mayroong isang maliit na komunidad ng universo. Ito ang sikat na Ice Palace sa Sea of Chaos. Ang Ice Palace ay pangalawang klase na puwersa sa Sea of Chaos. Inferior lang sila sa Super Forces, ngunit mas malakas sila kaysa sa ating Blue Ocean Universe Community. Hindi nagtagal. Nagpapadala ng Beast City ng malaking bilang ng mga nangungunang master para salakayin ang Ice Palace. Pagkatapos ng maraming labanan, nasakop nila ito. Ngayon, ang Ice Palace ay kontrolado ng Beast City. At maraming masters mula sa Beast City ang nagbabantay dito. Sabi ni Enoch kay Dustin. Well, ang galing. Ito ang una nating target. Tumango si Dustin na may kasiyahan. Si Leader Dustin. Ang Ice Palace ay binabantayan ng Beast City at mayroong malaking bilang ng mga nangungunang masters. Paano kung pumili muna tayo ng mas mahinang target? Mga ad ng Pop Future. Iminungkahi ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Na nahihiyang nakatingin kay Dustin. Hindi na kailangan. Malapit na sa atin ang Ice Palace. Kapag natalo natin sila at naibalik ang Ice Palace, ang Beast City ay madudurog ang puso. Ang ibang mahihinang target ay hindi mag-aani ng parehong epekto. Sagot ni Dustin. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay wala nang sinabi pa. Unti-unti niyang naiintindihan ang karakter ni Dustin at nalaman niyang hindi siya madaling magbago ng isip. Leader Dustin. Ano ang dapat nating gawin? Patayin sila ng direkta. Tanong ni Ismail. Hindi. Pumasok muna tayo at alamin ang lakas ng mga tao mula sa Beast City bago tayo kumilos. Sabi ni Dustin matapos mag-isip sandali. Paghandaan natin ang laban. Isa-isa silang nagmarcha mula sa Infinite City. Ilang sandali pa, isang lalaki ang lumitaw sa bakana ng Ice Palace. Si Dustin iyon. Gayunpaman, suot niya ang maskara na ibinigay sa kanya ng asong lumalamon sa langit na nagpabago sa kanyang hitsura at aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang dahil ang isang premium grade na banal na Diyos ay hindi man lang nakakakita sa kanyang disguise. Casual na naglakad si Dustin at sinilip ang paligid. Nakita niya na mayroong isang dosenang mga master ng lahi ng hayop na nakaupo na nakakross sa kawalan. Dalawa sa kanila ay mga katamtamang antas na mga banal na Diyos at ang natitira ay mga preliminary grade na mga banal na Diyos. Bilang karagdagan, mayroong mga tao ng lahi ng hayop na naglalakbay sa loob at labas ng Ice Palace. Sa pasukan, maraming gwardya ang nakapila. Sino ka? Hinarang ng grupo ng mga nagpapatrol si Dustin. Hindi sila mula sa lahi ng hayop, ngunit mula sa nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo. Mga Panginoon ko, Sir, gusto kong maglibot sa Ice Palace. Sabi ni Dustin na nagkukunwaring takot. Alam niya na kahit na ang Ice Palace ay kontrolado ng Beast City, bukas pa rin ito.
Sa katunayan, maging ang Beast City mismo ay bukas sa lahat. Pagkatapos ng pagsisiyasat, ang mga nilalang mula sa ibang mga mundo ay maaaring pumasok sa Beast City upang maglakbay, manirahan, at magtanim hanggat wala silang panganib. Dahil dito, ang mga nilalang sa labas ng Ice Palace ay malayang makapasok at makaalis gaya ng dati. Mga ad ng Pop Future. Ang pagkakaiba ay ang Ice Palace ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng lahi ng hayop at naging teritoryo ng Beast City. Bayaran kami ng 3,000 Divine Crystals bilang entrance fee at pumunta dito para sa security check. Sigaw ng isang sundalong nagpapatrol. Bahagyang bumantong hininga. Binayaran ni Dustin ang 3,000 banal na kristal at nakatanggap ng isang simpleng inspection. Pagkatapos ay pinayagan siyang pumasok sa Ice Palace. Nagpanggap si Dustin bilang isang preliminary grade na Divine God. Dahil ang lahi ng hayop ay karaniwang hindi papansinin ang isang mahinang kaharian. Sa ganitong paraan, makakalusot siya ng walang masusing pagsisiyasat. Ang Ice Palace ay isang malawak na komunidad ng universo. Tumingin-tingin si Dustin sa paligid at nalaman na mayroong higit sa 1,000 cosmos. Ang mga ito ay ipinamahagi sa isang malawak, puting magulong espasyo. At bawat isa sa kanila ay natatakpan ng isang makapal na layer ng yelo na umiral sa bilyon-bilyong taon. Ang mga bloke ng yelo na ito ay lumulutang sa magulong kawalan sa loob ng bilyon-bilyong taon. Hindi gumagalaw. Nang makapasok sa Ice Palace, kinilig si Dustin. Ang temperatura ay mas mababa kaysa sa labas. Anak, lumayas ka sa harapan ko. Gusto mo bang mamatay? Tumalon si Dustin at tumingin sa likuran niya. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga tao sa lahi ng hayop ang nag-escort sa isang malaking bilang ng mga bilanggo lampas sa Dustin. Ang mga bilanggo ay binugbog ng husto. Ang mga tao sa lahi ng hayop ay humawak ng mahahabang bakal na latigo na may matatalas na barbs. Kung saan palagi nilang hinahagupit ang mga bilanggo. Brat, be smart. Kung hindi, huhulihin kita at dadalhin kita sa yelo para minahan ang Divine Crystal. Sigaw ng isang mabangis na lahi ng hayop kay Dustin. Sorry, hindi ko na uulitin. Ayaw munang lumaban pansamantala ni Dustin kaya kailangan niyang magpanggap na natatakot. Ngumiti siya ng nakakaloko at patuloy na gumagalaw ang mga preso. Biglang lumipad ang isang marangyang airship papunta sa Ice Palace. Ibig sabihin ba nito ay mapagkakatiwalaan ang balita? Maraming banibentang Ice Maiden. Hindi ko akalain na papayag ang Beast City na ibenta ang mga Ice Maiden na iyon. Balita ko puro-puro at magaganda ang mga Ice Maiden sa Ice Palace. Lalo na ang mga babaeng yelo. Lahat sila ay napakabihirang. Balak kong bumili ng ilang Ice Ladies. Magiging masaya ako sa hinaharap. Isang bastos na boses ang umalangaw-ngaw mula sa airship. Bowman, huwag kang mag-alala. Sa yaman at katayuan mo, walang nang ahas na makipagkompetensya sa iyo. Tama, makakaasa ka, Bowman. Hanggat gusto mo ang mga Ice Ladies na iyon. Siguradong mababawi mo ang ilan sa kanila. Maraming tao ang tila nabighani sa lalaking ito. Ice Maiden Auction. Nalilitong sabi ni Dustin.